radyo. Okay, magandang hapon po sa lahat ng mga OFW. Siyempre, bago kami kumpisa rito, hindi pwedeng makalimutan ang mga OFW. It's a must. Sa amang sulok kayo ng mundo, depende po sa inyong time zone. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mabuhay ang ating mga OFW. Direct palakpak please sa mga OFW natin. Thank you. Thank you. At sa mga taga rito, local, mabuhay tayong lahat. At tulad ng nakagawian, wala nga pala si Nina, kung mapapansin niyo po mga kapatid, at kailangan niya na mag-break. Kailangan, siyempre, magbakasyon din yun ating kasama rito para naman hindi siya ma-stress masyado. Anyway, tuloy ang programa. Good news muna sa umpisa. Good news. Pag sinabi po namin good news, alam niyo po ibig sabihin yan, it's either accomplishment or may nagsoli. May nagsoli po kasi malaking pera po ito. 12,000 pesos. Ang laman po nitong, pakita mo, okay, Klein. Ang laman po nitong backpack na naiwan po sa taxi ni Mr. Tirso Aguirre, Jangan Taxi UVP 480. Ano mga laman? Mga dokumento at cash na nagkakalaga ng 12,000 pesos. Okay. Ang may-ari po nito, kung nakikinig ka, Mr. Michael Angelo Manreza. Anyway, may mga information naman kami na pwede naming i-research at hanggang sa matuntun ka namin. Pero kung sakali man, may mga kakilala at kaibigan, kamag-anakan na nakakilala po kay Mr. Michael Angelo Manreza, pakisabi lamang po, andito po yung kanyang backpack. Okay? Pwede niya po i-claim anytime. Wag lang po Sabado-Linggo kasi wala kaming pasok. Pwede niyo bang claim yan today or tomorrow? Okay, Friday tomorrow, di ba? Pwede pa. Okay, good news yan. Alright? At meron pa isang good news. Siyempre, lahat na ata ng bagay na soli na rito, kung matatandaan ko po, may nagsoli ng droga, shabu. Kung ilang kilo po yun na isinurrender po agad namin sa PDEA. May nagsoli po ng baril, may nagsoli po ng bala, may nagsoli po ng granada, may nagsoli po ng itak. Klase-klase na po mga gamit ang nasoli dito. At syempre, yung mga cellphone, gadget, pangkaraniwan na lamang po yan. Mga laptop. Ngayon po, kakaiba itong isusoli rito. Kakaiba. At ang mga bayani po natin ay mga fire brigade volunteer. Action Bravo ang tawag sa kanila. Okay, i-flash nga natin, pakita natin. Ayan, ang kanilang isusoli, napakagandang aso. Napakaganda, ang cute. I'm sure yung may-ari nito nag-iiyak na. Nag-iiyak na. Pero doon sa may-ari, huwag ka na mag-alala, andito na yung doggy mo. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Esperijan Pablo Jr. Magandang hapon po, Mr. Idol Rapi po. Okay, huwag niyo pong banggitin yung itsura ng may-ari. Huwag niyo banggitin ko anong suot niya. Sabihin niyo lang po kung saan niyo napulot to. Napulot po namin to po last Sunday po noong January 28 po sa parada po ng Santo Niño po sa Ross Boulevard. Sa Ross Boulevard, okay. Opo. Ang incident po... Huwag mo sabihin kung babae o lalaki. Opo. Kasi I'm sure marami, baka may mga magpapanggap kasi ang cute eh. Sabihin akin yan. O, ito pa naman si Doggy, napaka maamo. Kahit na sino, halikan niya. Kaya sobrang cute talaga ito. Okay, sir, pakituloy. Ang insidente po nyon, nakita namin sila na nakaparada po ang lahat ng mga aso po doon sa gilid po. So, Direct, paki-close up nga yung Doggy. Paki-close up, sobrang cute ito. Napaka-cute ng aso. Okay, sige, sir. Binati po siya ng presidente po namin sa Action Bravo po na si James Lim. Okay. Na ang pagkabatid niya po, so nagparada na po kami, nag-assist kami sa mga tao po na nagpaparada. Okay. Nung makalipas ang mga 10 minutes or more, nakita po ng presidente po namin na tumatakbo na siya. Wala na may-ari. Wala na po. Pero una, kitang-kita na hawak-hawak to na may-ari. Opo, metali siya. Opo, metali pa po siya. Tapos biglang nakapigla siguro. Opo, siguro sa pagkaparada ng Santo Niño po, ng mga poon, na-excite po siya. Nawala sa pagka-ano niya po. Na meron siyang hawak na
aso. Opo naman. Tapos Nabitiwan niya. tumatakbo na po siya. Hinahabol naman po ng presidente namin yung tali. Nagtataka kami kung ano yung hinahabol. Kaya namin responde na. Baka may mga insidente na hindi maganda. Kami yung umaano po. Buti sa inyo napunta, kayong nakakuha niya. Opo. Okay, anong klaseng aso ito? Anong lahi nito? Ang lahi po niyan is York Terrier mix Shih Tzu po. Yorkshire Terrier Opo. na kalahating mistisong Shih Tzu. Opo. Wow. Ang galing naman. Crossbreed. Yes, Yorkshire Terrier. Shire ba to? Shire po. Shire. Shire. Okay. Pakiayos spelling niyo ulit. Okay, hindi ko alam kasi ngayon lang, sorry. Ngayon ko lang nakita itong ganitong klaseng aso. Sa akin kasi iba yung mga aso ko. Ano ba yung sa akin? Ulit? Kalimutan ko, bigla ko na blanco. Anyway, Yorkshire Terrier mixed Shih Tzu. Okay. Ayan, nananawagan po kami doon sa may-ari. Punta ho kayo rito para i-claim. Of course, kailangan ma-identify mo, mahulaan mo yung mga katanungan nito mga nagsoli dahil namumukha nila eh. Opo. At the same time, dapat mahulaan mo kung anong damit mo. At kung ikaw ba'y babae o lalaki, matanda, bata. Okay? Anong damit suot mo? At siyempre, nakikilala niyo pa ata, no, sir? Ay po, nakikilala. Ayun. Alright, pakita ulit yung aso. Sabi mo, very trained? Yes, sir. Sa pangangalaga po ng aming presidente po, nasa kanya po ngayon pangangalaga. So, Okay. kanya po, na ano po namin, masyado siyang na-train na to. Kaya Train ng napag-aralan namin yung galaw niya. Mahilig siya sa mga banding-banding, sa pasyal-pasyal. Kaya nung dinala namin siya kung saan-saan, masyado siyang listo po. Sabi niyo na umiihi siya sa tamang lugar. Po. Sa pagtahay sa basahan din po. Disiplinado. Disiplinado po. Yung aso ko mukhang hindi ata. Kung saan-saan ang gusto, ang lawak. Kaya may mga yaya bawat isa para kontrolado yung kanilang mga kilos at hindi sila magkalat. Anyway, ang gagawin po natin dito, sir, hanggat wala pong nag-claim, dadalhin natin yan sa isang vet. Oh, sino tinatahulan niya? Vet hospital. Active po kasi. Veterinary hotel. Meron kasi tinatawag na veterinary hotel. Doon po natin siya dadalhin para doon siya maalagaan hanggang sa hindi pa siya nakiklaim ng kanyang amo. Pag naklaim ng amo, din kukunin natin sa veterinary hospital. Akong bahala, sasagutin ko na po yung pagmamalagi niya sa vet Ay, hospital. salamat po, sir. Vet hotel. Opo, sir. Sino tinatahulan niya? Yung kamukha niya po. May kamukha siya. Ang galing naman. Sige, pakita nga ulit. Ay, Pakita. po. Pag nakikita yung- Pakita niya. Ayun, tatahulan niya. Ayun. Tinatahulan niya yung sarili niya. Ang galing Okay. Ayun. Ayun. Sige, direct maglagay ka nga ng tahol. Oh. Sige, direct isa pa. Ay. Ang galing. Sige po. Klein, ikaw nang bahala dyan. At mamaya, samahan natin sila. Yung isang reporter natin, siguro maski ikaw na dali natin sa veterinary hospital or clinic. Hindi, hotel pala. Palagi ko sinasabi hotel. Veterinary hotel. Yun, para doon sa titira muna. Okay? Opo. Sige. Yung pinakamalapit dito, alam ko marami yan eh. Vet hotel. Okay? Sige. Maraming Salamat po. Mabuhay kayo. Mga pangalan nyo, sir. Banggitin yung mga pangalan nyo. Unang-una po, mananawagan na rin po ako. Sige okay lang po, sir. Sige po. Papakilala ko muna po ang aming grupo na Action Bravo po, chapter ng Manila po. Unang-una po ang aming presidente na si James Lim. Okay. Ang advisor po, ako po, si Espiridion Pablo. Okay. Ang controller, si Arwin Dukay. Okay. Ang OIC po, si Franklin Tagupa. Okay. And OIC rin po, si Carmelo Balbuena po. Okay. Nananawagan po ako kung sino man po ang nagmamay-ari sa aso na napulot namin noong January 28 doon po sa Ross Boulevard, ay sana po makipag-ugnayan po kayo dito po sa Action TV or sa Channel 5 sa pamumuno po ni Mr. Idol Rapi Tulpo at kasama rin po si Ma'am Nina Taduran at mga staff po. Okay. Marami At po sabi mo salamat. yung mayari niyan, siyempre, without mentioning yung gender, Yes, sir. social. Yes, sir. Ba, siyempre naman, mahal-mahal yan. Medyo kahawig po ni Ma'am Klein. Sinabi mo na. Sige, nasabi mo na. Kahawig daw. Sige, pakita natin si Klein. Kahawig daw ni Klein. Yeah. Ayan. Sabi, sir,
Ah? Sige, pakita si Klein. Para at least, yung mga hindi kamukha ni Klein, rejected na, hindi na pwede mag-claim. Ayan, kamukha raw ni Klein. Kung ikaw ay kamukha niyan, alisin mo yung papel. Kung kamukha ka niya ni Klein, ikaw na yun. Pero kailangan meron pa mga katanungan Yes, yung ating sir. mga Yes, bumbero para masagot niya. Apo. Ma-identify niya na siya talagang mayari. Okay, salamat sa inyo. Maraming gentlemen. salamat din po, Thank sir. you. Klein, dalhin natin yan sa Bet Hotel. Okay, sige. Thank you. Sige po. Sige po. Gandang hapon din po. Alright. Now, ang susunod po sa ating actionan dito, tatalakayin. Kanina po ito nasa baba sa actions sa tanghali. Hindi na po kasi inabutan kasi marami po akong dapat agawin. In fact, nag-undertime po ako doon. Ni-request ko na lang sa complainant na kung pwede mag-stay na lang siya hanggang sa radyo ngayon at isasalang po siya. Alright? Sige. At salamat naman at pumayag ka. Sangkay de Los Santos, Miss CJ? Sanchay po. Sanchay, sorry. Kayo na naman, Odette. Ano naman pinanggagawa nyo? Wala, guys. Ayan po yung Anong spelling pangalan niya. po? Sanchay de los Santos Sanchay. po. Sanchay po. Sanchay. Napakagandang pangalan. Sanchay de Los Santos. Opo. Okay. At meron kang panawagan sa iyong tatay. Ano po kasi, ganito po kasi yun. Yung father ko po, nakahiwalay na po kami sa kanya kasi po, doon po kami nakatira, sinasaktan niya po ako, kami po ng kapatid ko, pati po yung bunso kong kapatid, tsaka yung panganay. Tapos po nung umalis po kami, bumukod na kami sa kanya, ngayon naman po yung sustento, hindi naman niya po inaayos ng tama. Tapos ang sinasabi niya po, binabaliktad niya. Kami daw po yung hindi iniwan, kaya daw po yung umiwan sa kanya. Kaya daw po siya ng babae, At ang sabi nyo, kanina sa baba, 200 pesos lang binibigay sa akin kada linggo. Linggo-linggo po, tapos po, May kasama pang mga masasakit na pananalita. Opo, sabi po niya sa amin nung nakaraan, nung pumunta po kami sa bahay niya, sabi niya po, kailan ba kayo titigil ng pag-aaral para hindi na ako makapagbigay ng pera sa inyo? Sige, para mapabilis na tayo, andyan na. Okay po. Jonathan de Los Santos, ito yung father nyo. Opo. Tapos sabi mo nga pala, bago natin kausapin siya, yung kanyang kabit, may bahay. Nandun po sa bahay po namin mismo. Pero kayo, pinatira sa isang Kami apartment. po, nandun po kami sa tita ko. Sa tita. Naka-apartment po kami. Ngayon po, So yung mga anak hindi inalagaan, pero yung kabit inalagaan. Andun po, naririnig po ng kapatid kong bunso. Sige. Kaya po hindi pinapakita sa TV itong si Sanchay dahil siya po ay 14 years old lamang. Mr. Jonathan de Los Santos. Sir, good afternoon po, Sir Jonathan. Sir Jonathan? Okay po. Sir, andito po yung anak nyo at nanggagalaiti po siya dahil hindi nyo na po siya naalaala at hindi po kayo nagbibigyan ng sapat na suporta. Pero kay kabit daw po, todo-todo suporta kayo. Sir, Hindi po yan totoo, sir. sige, usap kayo. Mayroon mo akong, kung totoo, sir. Kasalanan po ng ina nila, sir, eh. Bakit po Hindi naging na po kasalanan yan. ng nanay? Paano po naging Opo, kasalanan ng nanay? Umalis yung nanay niya, hindi man lang nagpaalam sa akin kasi mahaba pong kwento, sir. Sir, pwede po magsalita. Sige, sige, okay. Ganto po kasi yun. Hindi, kausapin mo siya. Di ba pa galing kami ng Santa Rosa, Laguna, nung pumunta si Mama sa Saudi, umuwi kami. Ngayon, inalisan ka na talaga ni Mama kasi nga salbahe ka. Nang bababae ka. Nung nasa Saudi si Mama, ang ginawa ko, nung nagsumbong ako sa kanya na may kabit ka, pinapakita mo pa, nagbibideo call pa kayo sa harap namin. Hindi, naiiyak na lang ako. Ngayon, nung sinumbong ko kay Mama, ginawa mo sa akin, pinaghahampas mo ako ng tubo ng upuan, tapos nagulat ako, sinakal mo pa ako. Tapos nung hindi ako makahinga, binigyan mo ako ng tubig, sinambunutan mo ko. Salbahe kang tatay, huwag kang ganyan. Huwag kang sinungaling. Alam, marami kang record sa barangay na binato mo ako ng susi, si tita, nasuntok mo, sa Black 5 pa ng pulis. Marami kang record, kaya huwag mo ipagkaila yung ugali mo. O Sir Jonathan, Sige. ba't ganun ka? Ano bang problema mo, sir? Meron ka bang bisyo? Kayo ba'y nagda-drugs? Hindi po, sir. Hindi po. Kasi ang isang normal na tao, normal na tatay, hindi niya po gagawin yung mga binanggit ni Sanchay sa kanya mga anak. Noon pa In po fact, yan, sir. Eh. lahat ng tatay, ilalaban ng patayan, ang normal na tatay, ilalaban ng patayan ang kanilang mga anak, hindi nila sinasaktan. Ikaw kabaliktaran, sir, eh. Kaya nga natanong ko, kung ikaw ba'y nagdodroga para kayo po pwede na mapatukhang, may salang na po ng matutukhang. Tapos, Meaning, Hindi po ako katok, ganun, inangyo. sir. Bakit po? Sir, Sir, hello? sir, sige po. Ngayon, sagutin niyo po yung sabi po ni Sanchay. tapos sasabihin niya po, pag Yun po. Sige Sir, po. noon, kasi yung nanay niyan, sir, minsan, yung bang bunganga ba, yung grabe pa rin sakit magsalita, matapat na Hindi, sir. Hindi po nakainom ganun, ako. Mama. Talagang- Eh, Paano po hindi yung ka bubungangaan, sir? Makinig ka, sir. Paano hindi ka bubungangaan nang bababae ka at lasinggero ka pa? Sino ba naman babae matutuwa sa ginagawa mong yan? Ikaw naman.
po ako lasinggero. Nagkautang-utang na po yung mama ko dahil po sa hindi po siya nagbibigay ng tamang sustento sa amin. Ano ba trabaho nito? Sunshine? Ano po, nung ano po ang Ngayon, sinasabi anong trabaho niya? all around daw po siya sa Savi. Saan? Sabi po, dati po sa Ford siya eh. Sabi ngayon po siya, Savi na kumpanya po ng car, ganon. Jonathan, ganito na lang. Baka pwede ko yung pag-usapin ng iyong mga anak at magkabati na lang Sir, kayo. nangyari na po Sir, sa Pau yun. Wala pong nangyari. 200 po sabi pa niya sa amin. Yung pangkain pa po namin, saan po namin kukunin? Yung tita ko po nag-shoulder sa amin. Nakakahiya na po kasi. Pakulong na lang natin to. Nambubugbog po siya. Marami po kong medical sa kanya. Gusto mong pakulong? Ganun na lang po. Wala Nako, naman po kami Jonathan. napapala sa kanya eh. Anak mo na mismo magpapakulong sa'yo sa Bausi. Makukulong ka, sir. Sir, ganito po yan, sir. Bakit ganun na lang po na masyado po yan, magaling po magkwento yan. Ang gusto ko po mangyari, sir, bumalik sa amin yan, sa bahay Sir, namin. nung bumalik po kami, akala ko po, sabi ko sa sarili ko, kami yung may problemang magkakapatid. Baka nga po nagkulang kami sa paglalambing sa kanya. Ang ginawa ko po, lahat ng gusto niya sinusunod ko. Kaso pagdating po nang uuwi siya, mga putang ina niyo, Oh, ba't kayo ganyan? okay. Nanggagano, opo. Pinagmumura niya kami. Yung kapatid kong bunso, sabi niya, ate, ayoko na dito, punta na lang tayo kay Latita. Ilan ba kayo magkakapatid? 3 po. Puro babae. Opo. Sir, puro babae pa man din itong mga anak mo at ang kanilang hinaing ay palagi mo silang minumura, sinasaktan, physical and Kasi minsan emotional. po, sir, nung umalis po yung nanay nila, hinahanap ko po kung nasaan na yung nanay Sir, nyo. sandali lang. Huwag mo pong sinisisi yung nanay, ikaw ang padre de pamilya, ikaw dapat ang unang-unang tatayo para dito sa mga anak mo. Huwag mo muna intindi si nanay kasi nanay wala na sa Saudi. Ikaw bilang padre de pamilya, ikaw ang nangunguna to ensure na itong mga anak mo ay hindi mapapariwara, na alagaan mo at nabibigay mo yung kanilang mga pangangailangan. Yan po ang trabaho ng isang tatay. Ang nangyari kasi sir, nagpupunsyo pilato ka, naghugas kamay ka at ipinapasa mo yung problema sa misis mo. Ano kang klaseng lalaki? Lalaki ka ba sir o alanganing lalaki ka? Sir? Lalaki po, sir. Lalaki po. Okay. Kung lalaki ka, dapat panindigan mo ang iyong responsibilidad. Sir, pwede po ba na hindi po siya pupunta sa amin? Kasi nga po nanggugulo po siya doon eh. Nakaki-apartment So lang ano po bang kami. gusto mo talang mangyari dito? Mabigay din po yung sustento na nararapat po sa amin. Kasi po, pag tumigil na daw po ng school nitong March, hindi na daw po siya magbibigay. Sabi niya nga po sa amin, kailan ba tigil ng school niyo nang hindi na ako makapagbigay sa inyo? Ilan ba kayong magkapatid? Anong mga age? Ano po, yung ate ko po 16. Okay. Tapos yung kapatid ko pong bunso, 7 po. Ikaw 14. Opo. So puro mga minor pa talaga kayo. Opo. So, Sir Jonathan, ayusin na lang natin to kaysa makulong ka. Ikaw naman, sir. Opo, Ayaw mo sir. siguro makulong, di ba? Pero, ang gusto ko po niyan, sir, mahal ko po yung mga anak ko na yan. Bumalik po sila sa Sir, bahay, wala sir. pong babalik sa kanya. Kahit po yung bunso, ayaw. Ayaw po nila, sir, kasi yung batang iyan, yung nga, may boyfriend yan. Matanda pa sa kanya. Kaya nga inaano ko na yan, sir, parang kahit nga kausapin mo na maayos, laging pa... Sir, Sandali. Alam mo, Sancha, alam mo, Jonathan. Sige, sabihin natin totoo yung sinasabi mo, nagbo-boyfriend siya, mas matanda sa kanya. Sino may kasalanan? Sino dapat sisihin? Ikaw, kasi hindi ka nagbibigay ng guidance. You are not there. Pag kailangan kanila, ikaw ay nasa inuman. At pagdating mo paramda inuman, nagmumura ka, sinasaktan kanila. So itong mga bata, naghahanap sila ng comfort. At yun, siguro nakahanap ng father figure doon sa nakakatanda na naging boyfriend niya. Ganun lang yun, sir. Gamitin mo yung utak mo. Tapos, Now, kung gusto mo, sir, na yung mga anak mo mapalapit sa'yo, ang una mong gawin, susuyuin mo sila and then ibigay mo po yung mga pangailangan nila and then siguro, humingi ka rin ng sorry. Pwede mong gamitin yung mother nila na para kausapin sila na lumambot sa'yo. Kaya mong gawin yan? Para hindi ka makulong. Okay, sir? Kaya po, sir. Kaya po. Yun naman po ginagawa ko, sir, eh. Okay, sige. Kung noon po may pagkakamali naman ako, aminin ko noon po yun, pero binago ko po lahat, sir, na sabihin yung pag-iinom. Okay, so ganito ang gagawin natin. Tatapusin natin to. I-schedule ko po yung pagharap nyo sa Women's and Children's Desk at saka sa MSWD para maging opisyal yung mga pangako mo kasi sa ngayon, laway lang yan eh. Dapat nasa in writing yung ipapangako mong suporta at tulong sa iyong mga anak. Pwede? Opo, sir. Para kapag hindi mo sinunod, may kaso ka na, makukulong ka pa. Opo. Live ba to, sir? Live? Oo, sobrang pagka-live, sir. Susnang ko naman. Kaya sa kasama ko sa trabaho, sir. Ba't ka maya? Hindi ka naman nahiya, bugbugin mo yung anak mo, tapos ngayon nahiya ka na ma-live ka. Ano ka ba?
Hindi ka nahiya na Hindi po. makipag-inuman ka sa kalye tapos pagdating mo sa bahay, nagmumura ka, hindi ka nahiya. Di ko naman Pero ito, binugbog ma-on yan, air sir, ka, kung- nahiya ka. Ewan ko lang kung kailan yung sinabi niya na binugbog ko sila. Okay. Sir, gusto Di po naman sumama ng bugbog kapatid yun. ko kaso po may Minsan pasok lang. mapaano So ka lang, ako lang po mapasigaw. talaga yung, kasi malapit lang po sa amin yung school ko, kaya po nakapunta po ako dito. Sige. SP1 Victoria Lantin, Women's and Children's Desk, Taguig, PNP. Magandang hapon po. SP1, ma'am. SP1? Okay. Ganito na lang gagawin natin. Halika, ito. Magaling to si Rema. Rema. Sandali. Jurita Olvido, CSWD Taguig. Magandang hapon po, ma'am Jurita. Magandang hapon po, sir. Meron po kaming sasamahan dyan, mga bata, mga minor po ito, at ipatatawag po natin yung tatay para pag-ayusin sila at ibigay yung mga pangangailangan ng mga bata at put it in writing nang sa gayon, everything is official. Pumapayag naman po yung tatay na magkaharap-harap sila ng anak. Kayo po ang mag-mediate dito, mag-intervene at kasama po yung PNP. Para kung sakaling hindi tumupad itong si Jonathan, ipakulong na lang natin kasi nambubugbog daw ito, ma'am eh. Oo, sige po, sir. Okay. So gagawin po siguro namin baka Monday na lang, ano? Pupunta kami dyan Monday sa inyong tanggapan. Okay, ma'am? Oo. About time, sir. O, sige po, sir. Mga siguro po, saan ba to? Sa Taguig. After lunch. Oo, sige po, sir. Sige. Ma'am, salamat po, ma'am Jurita. Opo, sir. Sa Jonathan, Opo, sir. sa Monday, makipagkita ka. Anyway, text ka namin, tatawag ka namin doon sa tanggapan ng CSWD para ikaw ay pipirma doon at sasabihin mo na ikaw ay magiging responsable ng tatay or else ikaw ay papasok sa kulungan. Okay, sir? Opo, sir. Maraming salamat po. Hindi po ako, sir, dahil hindi naman ko naman ginawa yan. Gusto ko nga, bumalik sila lahat. Para po Sa kanin babalik, kaya nandiyan nga yung CSWD para gagawa rin sila ng assessment. Di ba? Oh, sige po. Gagawa sila ng evaluation. At magre-recommend sila ng mga aksyon na para ma-solve itong problema yung mag-ama. Okay? Sige po. Yan Salamat naman po, sir. Ganun na lang po. Miss Sanchay, Thank you po. schedule natin sa Monday. Sama mo yung mga kapatid mo. Sir, paano po pag nanggulo po siya sa bahay namin? Hindi, kaya may pulis eh. Sige po. At pipirma siya. Pag nanggulo pa siya, then, Kasi kami lang po nang magkakapatid. kaya nga po, pag nanggulo pa siya, kulong siya. Sige po. Halata naman ayaw niya makulong eh. Takot na takot. Siyempre, sino ba naman gusto makulong? Di ba? Thank you po. Okay, sige, salamat sa iyo. Thank you po ng marami. Alright, news break muna tayo. Wanted. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang bahaging ito ay nihatid sa inyo ng Family Robbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At ng Cellboy is our boy, Prostamen Herbal Dater Supplement for Men. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa bukod pa dito. The best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Samantala, ang numero 1 energy drink sa Europa at pangatlo sa buong mundo, ang Hell Energy Drink. Ito ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang mabibili sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink na 20 pesos lang. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:27 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tumakas na dating USEC ng DBM, hinikayat ng abogado nito na bumalik na sa bansa. Abogado ni USEC Relampagos pinagkokomento sa hiling ng prosecutor na ideklara itong pugante. Umaaksyon si Zonia Esguera. Pinagkokomento ng Cagayan Bayan First Division ang abogado ni dating DBM USEC Mario Relampagos kaugnay sa hiling ng prosecution na ideklarang fugitive from justice at kansilahin na ang bail bond nito at maging ang kanyang pasaporte. Binigyan lamang 5 araw ang kampo ng Relampagos para maghain ng kanilang komento. Si Relampagos ay naharap sa kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay sa PDAP scam sa ilang division nito. Una nang diniklara ng Sandigan Bayan 7th Division na fugitive from justice si dating DBM USEC Relampagos sa panayam kay Attorney Alfredo Cabeza na nag-atir kanina sa korte. Nakipag-ugnayan na naman daw ang iba niyang kasamang abogado kay Relampagos na kasalukuyang nasa Estados Unidos. Kinukumbinsi naman daw ng mga abogado ni Relampagos na bumalik na ito sa Pilipinas. Naniniwala naman si Attorney Cabeza na may posibilidad na mapabalik sa bansa si Relampagos at nakahanda naman daw silang harapin ito para sa mga legal remedies. Si Relampagos ay naharap sa kasong 300 counts ng kasong graft. Sa manifestation ng abogado ni Relampagos na isinumite sa korte, hindi na daw kayang harapin ng dating DBM official psychologically at emotionally ang mga court proceedings nito. Si Relampagos ay nidawit ng PDAP scam. Sa PDAP scam, makarang ituro ng prosecution witness na si Ben Harluy at Merlina Sunas na ang isa sa kontak nila sa DBM ay si Relampagos. Samantala sa pagpapatuloy ng trial sa kasong graft ni dating Senator Bong Revilla, inihirap naman ng prosecution ang kanilang mga testigo at ito ay mula naman sa Bureau of Treasury at ang isa naman ay isang graft investigator mula sa Office of the Ombudsman. Umaaksyon, Sonny Reyes Tasguera, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 2:29 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:29 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Columbia International Food Products. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy.
1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, Hell Energy Drink time. Ang Hell Energy Drink po ay 2 coins lamang, 20 pesos imported galing sa Europa. Ang Hell Energy Drink po ay iniinom ng mga taong pagod, gustong makakaroon ng resistensya, gustong magkaroon ng lakas, gustong makipagpuyatan, o puyat kayo at gusto niyo pong magkaroon ng energy. Hell Energy Drink po. Yan. 20 pesos lamang. Kung gusto mong tumagal, tumibay, maging focus sa iyong mga ginagawa, ito po, Hell Energy Drink. Okay. At andito sa ating ngayong studio, live, si Mr. Dennis Raimundo. Pero, si Jennifer Raimundo, si Mrs., parang apelido, meron pakiusap kay Sir Dennis. Okay, si Sir Dennis mukhang nakasimangot na agad. Ba, delikado to. Baka hindi natin maayos to. Pag-ayusin daw. Kailangan mapag-ayos sila. Ma'am Jennifer, magandang hapon sa iyo. Miss Jennifer? Yes, yes, sir. Good afternoon po. Okay. Meron daw kayong panawagan sa iyong mister? Teka muna, sino ba ang gusto mong manawagan? Ako po. Ikaw ang gusto mong manawagan. Ano ba ito kayo, Carol? Nabaliktad. So, si Dennis ang gustong makiusap kay Mrs. Kayo, sir? Apo, sir. Apo. Kayo naman, Odette. Baliktarin nyo. Okay. Sige, gusto mag-usap kayo. Ma'am Jennifer, kakausapin po kayo ni Mr. Sige, sige po. Mahal. Kasi naman, hirap na ako. Yung anak ko si Dwayne, di ba nakita man makapunta sa inyo. Kung makukulong ako, paano yung mga anak ko rin? Hindi ko makikita yung mga anak ko, di ba? Alam mo so, aminado ka na nga. Aminado. Hindi ko sinasaktan yan kahit kailan. Hindi ko sasaktan yung mga anak ko. Alam na yun sa'yo. Dahil mahal na mahal ko yung dalawang yan. Teka muna, bakit sinabi mo ayaw mo makulong? Ikaw ba'y dinimanda ni Mrs.? Hindi po, yung last time po ako po yung 30, nag-uusap po tayo, di ba? Bagong gising po ako nung lalimpungatan po. Galing po akong taping po noon. Okay. Siya yung dati nang inireklamo ni Mrs. noon. Si Miss pumunta rito. Itong last 30 lang po, January 30 Right. po.
Tapos ngayon, nung kausapin namin ikaw, parang Bagong sabi ko, gising alin po po nga talaga dapat? ako nun. Di ba? Bagong gising ka. So kaya ka pumunta rito para magpaliwanag. Opo, at ikaw ay gising na gising. Opo naman Siguro po. nag-health energy drink ka, kaya gising ka na. Okay. Sige, tuloy yung pag-uusap. Hindi, nga mo na, paano, trabaho ko gato na nga. Ano pa, yung kawawa naman yung anak ko si Dwayne. Pati yung anak mo, paano ko rin maano ko, diba? Suporta na maayos yan. Alam mo naman na aminin ko, wala akong pinag-aralan. High school graduate lang po ako. Ay hirap din ako makahanap ng trabaho. Sir, hindi yung nadadaan yan sa walang pinag-aralan. Marami Opo. akong mga tao alam Pero na natatrabaho naman successful po ako. po sila sa kanilang estado ngayon kahit na konti ang kanilang pinag-aralan. Opo, pero so, hindi po nagtatrabaho natin naman gamitin po ako dahilan yan. ngayon. Dahil wala akong pinag-aralan, Opo. tapos ng buhay ko. Wag po. Opo. Nagtatrabaho, binipilit ko naman magtrabaho. Nagtatalent po ako. Yun po ano ko. Ma'am Jennifer, Sir. ano po itong sagot nyo kay Mr. at nagmamakaawa siya at gusto nyo raw niyang magkayos kayo? Bali, magpapa-schedule po ako. Papatawag po siya. Doon po kami mag-uusap ng maayos kung Saan po? paano po ang gagawin namin sa mga bata. Okay. Sa ano po Kasi- siguro sa MSWD? Opo, papunta na po kami ng anak ko. Bali, galing na po kami sa PAW ng QC sa City Hall. Okay. Pinorward na po kami sa Caloocan. Okay. So, gusto mo po ma'am, doon na lang kayo mag-usap-usap sa MSWD, sa Women's and Children's Desk para maayos ng problema tulad nung naunang reklamo na paghaharapin sila sa tanggapan ng MSWD. Okay, sige, maganda po yan ma'am. Maganda yan para Opo, mas everything maganda po yung will be put in ganun na lang writing. po. Lahat ng pag-uusapan nyo para, di ba? Opo. Kapag hindi natupad, isa sa inyo hindi nagtupad sa napagpirmahan, yari. Opo. Okay sa'yo, Sir Dennis? Opo, anda po kami, hindi ko naman na Okay, yung saan ba ito, Ma'am Jennifer, saan ba kayo magkikita? Papatawag na lang po siya, sir, kasi papunta pa lang po kami ng anak ko doon. Mag-schedule kayo? Opo, magpapaschedule po kami. Okay. Para doon sa hindi pa nakakaalam at hindi napakinggan yung first airing po ng inyong problema, ano bang pinanggagawa nitong si Dennis? Sabi po kasi ng anak ko, at tinatakot daw siya ng daddy niya. Nagsalita daw yung daddy niya na ipapabugbog daw ako, ipapatanggal sa trabaho. Tapos yung anak ko raw na 3 taon, na si MJ, lalagay daw sa kabaong at ililigaw sa sementeryo. Nako po. Matindi ito, Pet Maluka. Dennis, sasabihin mo gano'n yung anak mo? Never po pong gagawin. Ilalagay sa kabaong? Hindi po, mahal na mahal ko yung... Saan ang galing yung gano'ng pananalita? Hindi ko nga po alam. Ibig sabihin, nag-invento yung bata at pati yung si Mrs.? Hindi ko nga po alam talaga yun. Sa dinami-dami yung mga salita pwedeng invento, yung pa talagang kabaong. Diyos ko, mahal na mahal ko yung... Pag may sipon nga, alam mo naman, Jenny, pag may sipon yan, sinisip-sip ko yung sipon yan. Sinisip-sip mo yung sipon. Hindi po gano'n ang tamang pagpapagam... Pag baby ho, hindi ho sumising nga. Oh. Ilagay ng nasal po, di ba? Minsan di rin ganun. Kung kailangan ko sipip-sipin, ginagawa ko para at least mawala ang isipon ng Sir, anak ko. naiyak ka pero walang lumalabas na luha. Sobrang ilang araw na po akong umiiyak kasi kawawa na yung anak ko nga. Dito po sa labas yung anak kong Okay. Ma'am, ilang araw na raw siya umiiyak, ubos na yung kanyang luha. Ay, naku, sir. Natatawa na lang ako sa Natatawa ka na lang? sabi niya. Pero sir, yun na lang po talaga yung yung solusyon. Maghaharap na lang po kami. Sige, Kasi sige. po, ang anak po namin matalinong bata. Okay. So, hindi siya basta-basta gagawa ng salitang ganon kung hindi niya maririnig sa ibang tao. Yun. Okay, I understand. Sige po ma'am, maganda po yung naisip ninyo. Opo, para din po malaman kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Kasi Yes. po, bago po kasi nagsalita yung anak ko, ang sabi po ng teacher, ilang araw daw pong tulala yung anak ko. Okay. Ma'am, madaling malaman yan kasi pagdating sa MSWD, may mga social worker doon, may mga psychologist, Oo nga po, na sila pong gagawa ng assessment. Yun nga po yung plano ko. Opo. Yun nga po yung plano ko. Malalaman po kung sino ang nagsisinungaling. Opo. Yun nga po yung plano ko para Okay. malaman ko po. Yes, kasi eksperto yung mga taga-MSWD pagdating sa ganong aspeto, family problem. So ipaubaya po natin sa kanila, ito pong usapin nyo ngayon. Okay? Opo. Sige ma'am, kami na rin po ang tutulong para isiguraduhin na sisipot itong si Dennis. Okay? Opo, salamat po. Maraming salamat po. Ma'am Jennifer, sobrang thank you. Ingat po kayo, madam. Opo, salamat po. Sir Dennis, okay, punta ka dun sa kabilang booth.
para yung sa scheduling ng pagharap nyo sa MSWD at saka sa Women's and Children's Desk ng PNP. Magkaharap-harap kayo, doon ma-evaluate, ma-assess po ang inyong sitwasyon, ang inyong family. Okay? Sir, pag isang ano lang po. Sige, sir. Kasi ang dami sa Facebook po, napanood ko talaga yung video po. Ang dami po nasabi na addict ako or something. Sino po nagsabi doon na yung mga, nag-comment po. Para sa inyo po, magpapa-drug test po ako, handa po ako, sir. Para sa, kung po ako, kahit magpakulong po ako. Okay. Hindi ko kayo nagda-drugs? Hindi po, wala po. Kahit sigarilyo po, hindi ako paninigarilyo. Sige. Alam ni Jenny po Odette, pakiusapan natin si Mrs., pinabanan ni Mrs. na i-down na yung mga posting na siya ay addict. Hindi nakakatulong yan kasi, di ba, pinag-ayos natin sila tapos yung kabilang panig nagpo-post na addict yung kanilang tatay. Agad-agad doon, meron ng bias na. Okay? Markado na agad itong si Dennis. O baka naman nananakit ka? Kaya ka nabansag ang adik. Hindi po ako nanakit kahit tawagan. Tulad niya, sabi mo, ibabaon mo sa kabaong. Yan ay mga pananalita ng isang taong hindi normal ang pag-iisip. Hindi kung po, tatanungin. kahit psychology, kahit anong test po, paano gagawa niyo sa akin. Sir, po ako, ikaw naman. Ang drug test, ginagawa po yan at random. Kasi pag sabihin ko, drug test kita bukas, hindi ka lang maghihitit ng shabu, hindi makikita. At random po. Hindi po eh. Dapat random. Alright? Opo. Random yan. Kasi sabihin nila, kahit pa-drug test, o sige, pa-drug test kita, hamon, hindi lang siya magda-drugs, di, negative yan. Opo. Okay, sir? Pero meron bagong technology ang alam ko, yung sa buhok eh. Walang kawala. Buhok siguro, kasi meron ka ng PDA. Unang ka ng buhok, kahit na isang buwan ka na hindi nag-hitit ng shabu, malalamat pa rin. Never ka nag-shabu ever since? Never po. Marijuana? Never din po. Cocaine? Never. Ecstasy? Never po. Heroin? Hindi ko mapapalam yung ibang. Sige, good. Malinis ka pala. Sige, punta ka dun sa kabilang booth and kakausapin nila Odette, yung si Mrs. para sabihin sa mga anak, alisin muna yung post na hindi maganda. Okay? Maraming salamat po. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Okay. At, yan. Hopefully, maayos natin yung problemang yan na once magkaharap na sila. Eto, meron tayong bisita ngayon. Ang ating bisita, nasaan si Miss Mayra de la Cruz. Isa siyang OFW. Direct palakpak, please. Okay. OFW from Riyadh. Okay. Reklamo niyang kanyang kasambahay sa Riyadh dahil sa paninirang ginagawa sa kanya at sa mga amo nila. Nais niyang tigilan na niya ito. Oh, okay. Nagbabanatan, nagsisiraan kayo. Saan po, sa Facebook? Hindi po. Actual. At pareho kayong OFW? Opo. Sige, pag-usapin ko na po muna kayo. Miss Lilibet Araya, OFW. Sige po. Hello? Sige, usap po kayo. Hello? Bakit? Ano na problema? Anong problema, diba? Ayos na tayo. Gusto mo isa-isahin ko sige, gusto mo isa-isahin ko lahat. Kasi, tuwing magsusorry ka sa akin, ina-accept ko. Kasi ngayon, gusto ko mapanatag ang loob ko kasi babalik na ako sa Lunes. Ang gusto ko naman, panatag na ako, titigilan mo na ako. Kaya akala mo kasi hindi ako gagawa ng aksyon. Gagawa ko ng aksyon kasi hirap na ako, nai-stress ako, depress ako pag nandyan ako sa Saudi. Alam mo naman na nagtatrabaho ko para sa anak ko dahil single mom ako. Mm-hmm. Ano ba mga pinagagawa nitong si Miss Lilibet ulit, ma'am? Sinasabi na ako magnanakaw. Tapos nagkukwento siya. Sinabihan pa ako naman kukulam. Tapos sinabihan pa ako na nagsasabi siya sa mga katulong namin may nangyayari na ibang ano. Ang sasabihin niya sa mga katulong, ako nagsusumbong sa amo. Wala man akong kilala. So bakit niya ginagawa yun? Ano sa ewan ko po. Okay. Miss Lilibet. Ma'am, bakit niya ginagawa kay Mayra? Anong problema? Anong pinag-aawayan niyo? Sir, kahit kailan po wala po akong ginawang paninira sa kanya. Baka siya po ang gumagawa. Wala po ako sa kanyang ginagawang ganyan. Wag kang sinungaling. Lahat yun. Di ba, nung bago ako umuwi nung December, bago kami pumunta ng Damam, di ba, nag-sorry ka? Ang sabi ko kasi sa'yo, nagsabi ka sa katulong ni Ma'am Nigella na bago na, mag-ingat sa akin, madaldal ako, di ba? Ano sabi ko sa'yo, Lit, tama na lahat ng kasalanan mo, alam ko. Okay, sandali mo, makasingit. Miss Mayra, meron ka bang mga ebidensya o screenshot na mga post niya sa social media tungkol doon sa mga binibintang niyo sa kanya? Wala po siyang, hindi po siya kasi screenshot, wala po siya, hindi po sa social media. In front po.
Pagka nalaman po, halimbawa, Harap-harapan. siya. So, verbal. So, walang... Talaga po, mag-sorry po siya. Pag nalaman ko na po oy, Lily, ba't mo ginawa sa akin? Sabi niya, sorry. Always sorry. Tapos gagawa ulit ng bago. Sige, ano ang dahilan? Dapat matukoy natin yung punot dulo nitong problema yung dalawa para masolve natin. Ano sa palagay nyo ang pinagmulan nitong gusot? Wala po. Ma'am, diretso, sa palagay nyo po? Wala. Ang alam po, Bakit niya gagawin yun? Galit. Siguro, hindi ko alam. Wala. As in, Bakit? wala. Bakit siya galit sa'yo? Wala. Ang inaano kasi noon na nagsabi siya na kasi may umalis na dating katulong. Na-finish ko na. Ang sabi niya kay Lenny, di ba? Sabi mo, Lily, sabi mo kay Lenny, pag kumuha ang amo mo ng bagong katulong na Pilipino, papipiliin mo, siya o ikaw. O, di ba? So ito may kinalaman sa pwesto. Parang ganun po, kasi nauna po ako sa kanya, ako na may walang pakialam, ako yung nagtatrabaho para mapag-aral ang anak ko. Okay. Naintindihan ko na. Miss Lilibet. Ma'am, sige po. Magkababayan po kayo. Sino po bang magtutulungan sa isang lugar na malayo tulad niyan sa Saudi, kundi kayo ho na parehong lahi? Pero wala na. Dumating po kami sa nagkakatampuhan, pero hindi naman po dumating sa kailangan pong magsiraan. Kasi Lily, ang galing mo kasi ikaw, backfighter ka. Kumbaga, pag sa harap na amo, napakabait mo. Pero pagka naano ka, nag-sorry ka. Di ba ilang beses ka nag-sorry sa akin? Di ba ilang beses ka nag-sorry sa akin? Umiiyak ka pa nga. Noong nakaraan nga, umiyak ka sa akin, niyakap mo pa ako. Basta sabi ko, tama na, tigilan mo ako. Pero alam ko kasi, pag nag-sorry ka sa akin, may kasunod. Kaya ang ginano ko, sabi ko talaga, pag umuwi ako, ilalapit ko kay Sir Okay, Ma'am Lilibet, makinig kayo, no? Kapag hindi niyo po tinigil itong pangharas kay Miss Myra, pupunta ho kami sa POEA at sa agency na para hindi ka na matuloy papunta ng abroad. Ipapaban po namin kayo. Pati immigration po, kukontakin namin. Wala nga po ako sa kanyang ginagawa. Deny to death ka. Totoo. Ma'am, ganito na lang pong gagawin natin. Gusto ko na lang pagbatiin kayo kasi yun naman hayaan mo na yung may ginawa ba siya, walang ginawa. Hindi naman pupunta rito kung hindi siya nasaktan. So magbatiin na lang po kayo, ma'am, para hindi ka na lang magkaroon ng problema. Okay? Hindi naman po ako nakikipag-away, sir. Kaya naman, pwede ka bang pumunta rito? Pagbatiin ko na lang kayo, pag-ayusin ko kayo, para matapos na problema. Paano po ako pupunta dyan? Nandito po ako sa Riyadh. Nandiyan ka pa sa Riyadh? Nasa Riyadh po. Kaya nga po ako lumapit kasi alam kong babalik na po ako sa Lunes. Hindi na naman ako mapapanatag kasi meron na namang issue pagdating ko yung panig. Kasi nung nagbakasyon po ako ng 2015, pagbalik ko may issue. Na siya, ang sabi niya, nagalit yung isang katulong dahil ang sabi, ako daw nagsumbong sa amo ko, nakarelasyon yung driver. Ang dami lahat na nagsabi sa akin, si Jury, si Josie, si Lenny, lahat yun sinabi na, si Margie, lahat yun nagsabi sa akin. Sabihin, ito nagsabi. Ang daming chismosa doon sa... Hindi pa kasi, nagalit po sa akin yung katulong. Okay, na isa. So Ma'am Lilibet, lahat ng Ma'am Lilibet, ang request po ni Myra, sa nakikita ko po, mabilis masolve tong problema, itigil nyo lang po yung pangchichismis. Kung nangangati po yung bibig, kamutin nyo po, ma'am, para mawala yung kati. Wala naman po akong, kahit ngayon po, wala man lang po kami napapag-chismis-chismisan. Hindi po kami nakikialam sa mga kapwa-kapwa katulong. Hindi, kaya nga ma'am, may pupunta siya dyan sa Saudi, pagdating niya dyan, ngayon pa lamang na-stress na siya. Ayaw niya pagdating niya dyan, ma-stress na naman siya dahil kayo po ay magchichismis na naman kung ano-ano laban sa kanya. Ano pong dapat i-chismis? Wala naman po kami mga ginagawa. Ma'am, bakit siya pupunta rito at isusumbong ka kung wala kang ginawang kasalanan? Ano po motibo sa palagay nyo? Hindi ko po alam. Yan po ang hindi ko kaya nga po, yung isang tao, lalo pat kababayan, sa isang malayong lugar, hindi siya gagawa-gawa ng istorya, titirahin niya ang kanyang kababayan kung wala talagang dahilan. May dahilan po. At yung dahilan, nasaktan po siya. Ma'am, itigil niyo ma'am, dahil kapag hindi, talaga ma'am, true. Pupunta kami sa POEA. Ma'am, makinig ka, POEA, at saka dun sa agency mo, para ikaw ay mapauwi. Wala nga po akong ginagawa. Nanghingi na po ako ng sir ko. Okay, sige, humingi ka ulit ng sorry, ma'am. Humingi ka ulit ng sorry. Ma'am, humingi ka ulit ng sorry para matapos na. Sige, mag-sorry ka na lang. Sabi ko po sa kanya, kung wala po ako sa kanyang ginagawa, kung ako man po minagawa sa kanyang kasalanan, sabi ko, sorry. Okay. Lily. Nagsusorry na. Opo. Accept ko naman yun eh. Yun ang gusto ko kasi ang ginako na lapit sa'yo, para maalala mo siya, nag-sorry ka, hindi na ako manangarap. Kasi, di ba Lily, nung bago ako umuwi,
Di ba nag-sorry kasi nalaman ko yung ginawa mo na naman sa akin. Niyakap mo pa ako, niyakap mo ako, sabay iyak. Sorry na. Kalimutan na natin lahat. Di ba? Di ka nga nagsorry na nga ako. Sabi ko, diba? kalimutan Umiyak natin ka ang pa lahat. Mag-umpisa tayo sa bago at tapos na wala. So ibig sabihin nagsasabi ng totoo si Myra Lilibet. Kasi nga, inamin mo na nag-usap kayo, nag-sorry na kayo, tapos na yon. So talagang meron kayong ginagawa hindi tama kay Lilibet. Pakihinto na po. Sabi ko po sa kanya, kung ako man po may nagawa sa kanya kasalanan, sorry na po, ayoko po ng gulo at ayoko po ng madaming yung chismis po, gulo yun. Tapos na po yun. May namamatay sa chismis, ano po? Okay. Ako nga po, muntik ang masaksak gawa niya. Bakit ho? Yun nga po, yung chismis na ang sabi niya, yung kasamahan namin, ay isinusumbong ko sa amo, ay wala naman akong alam. Ay di nagalit sa akin yung hanggang sa muntik na akong saksakin. Di ba, Lily? Ma'am Lilibet. Hindi ako sinungaling, alam mo yun. Ititigil niyo na po, madam, tama? Matagal na po namin tinigil yung mga chismis na yan. At sabi ko nga po sa kanya, tapos na po yun. Okay. Ayoko na po ng madaming sa chat, tapos na pa yun. Sabi ko po sa kanya, nanghingi na po ako ng sorry. Kung may nagawa man po ako sa kanya kasalanan, sabi ko tapos na po yun. Sorry. Okay. So tapos na. Nag-public apology na, Miss Myra. Okay na? Okay na po yun. Sabi ko po yun, tapos na yun. Okay, tapos na. Okay na po yun, Lilibet, kasi nag-public apology na kayo, tinatanggap po ni Myra. Okay, ma'am? Okay po, salamat. Very good. And next time, ma'am, kapag dumating yung time na medyo nangati ng konti ang dila mo, ang lunas dyan ay sili. Hindi po kami nag-uusap ng kung ano-ano nang dahil sa kanya. At sa gaano ba kahabang dila nito? Mahaba ba? Mahaba siguro. Kasi sir, kapag kaharap niya ang mga amo at ibang katulong. Okay na. Okay na. Nagkaayos na kayo. Okay, sige Miss Lilibet, asahan po namin dahil kapag ito'y bumalik pa ulit, dahil sa mga pinanggagawa mo sa kanya, susumbukan namin sa POA at saka sa agency. Okay, ma'am? Okay po. Okay. Salamat po, Ma'am Lilibet, ha? Magandang hapon po, Ma'am Lilibet. Sige po. Opo, ma'am. Okay, Miss Myra. Salamat po, sir. Kapag halimbawa, pagdating nyo doon at yung pa rin mga ginagawa niya, tawagan nyo kami, kukunin ni Odette yung inyong telephone number para isumbong natin sa POA, isumbong natin sa agency, meron kalalagyan to. Okay? Thank you, sir. Good luck po, ma'am. Salamat po, ma'am, sa pagpunta. Salamat po, sir. Okay, palakpakan natin mga OFW natin. Direct. Pareho si kayong OFW. Dapat magtutulungan. Pagdating sa malayong lugar, sino pa ba naman magkampihan? Kundi tayo na magkakabayan. Di ba? Ngayon, makikita nung mga Arabo na kayo nag-aaway-away, hindi tayo respetuhin. Gusto niyo po ng respeto? Magpakita kayong karespeto kayo sa pamagitan ng mahalin niyo ang inyong kapwa Pilipino. Kayo po ang nagbibigay ng dahilan para bastusin tayo mga Pilipino dahil nakikita ng mga Arabo na kayo nga nag-aaway, kami pa kaya, hindi kami makipag-away sa inyo. Ganun lang po yun. Pakabait na po kayo. Anyway, mga OFW, mabuhay po kayo. Palakpak ulit direct. Yan po para sa ating mga bayani OFW. News break muna tayo. Tata Wanted. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang bahaging ito ay niatid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Prostamen Herbal Dator Supplement for Men. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified IPO. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao.
41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:57 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. 3 beses dapat mabakunahan ng Dengvaxia ang mga batang tumanggap na ng dengue vaccine. Itong naging pahayag ni dating Health Secretary Esperanza Cabral sa gitna ng kontrobersya. Sinabi ni Cabral na dapat makumpleto ang 3 doses ng bakuna para buo ang makuhang proteksyon ng mga bata o kung sino man na nabigyan na ng dengue vaccine. Kapag isang turok lamang, anya, ay maaari nang ma-expose ang recipient ng bakuna sa mga mapanganib na epekto nito. Pero agad naman pinalaga ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Rueda Acosta ang pahayag ni Cabral. Ayon kay Acosta, tila kagustuhan pa ng dating kalihim na matuloy ang pagbibigay ng Dengvaxia sa mga bata. Hindi rin anya consultant ng Dengvaxia si Cabral kung kaya't hindi na dapat magsalita ito tungkol sa issue. Philippine Standard Time, 2:58 ng hapon at yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras, 2:58 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Rodolfo Asis, maayos pa rin ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Mindanao Avenue, bunsod ng aksidente sa lugar habang stop and go ang sitwasyon sa kabilang panig pabalik ng Fairview. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Jonald de Guzman, katamtaman at walang aberyan takbo ng mga motorista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue mula Fairview hanggang makarating ng Philcoa sa magkabilang direksyon. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members, Rodolfo Asis at Jonald de Guzman, para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan.
Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Papasukin na natin si Wilfredo Laude. Ayun, hindi na po siya iba dito sa amin sapagkat kapatid po siya dito sa TV5. Siya po'y cameraman ng Sports 5. Ayun, at hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang girlfriend, kinakasama. Ayun, Wilfredo, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, sir. Rafi. Okay. Naiyak ka na. Malungkot ka raw kanina pa. Si Sheila Joy Amodo, yung iyong kinakasama, gusto magkaayos kayo. Bakit? Ano ba nangyari? Nagkaayos kayo? Ganon yan, sir Rafi. It start nung December, Christmas. And Sige, para mapaiksi tayo. Pag-usapin ko na lang kayo. Sheila Joy? Miss Sheila Joy? Ma'am Sheila? Hello po. Ma'am, andito si Wilfredo. Gusto raw kayong kausapin. Kanina pa siya malungkot. Sige, kausapin mo siya. Ayoko na po siyang kausapin eh. Ayaw mo na sa kanya? Ayoko na po eh. Bakit? Ano bang naging problema? Meron ba siya nagawang malaking kasalanan sa inyo, Miss Sheila? Marami po. Tulad ng? May anak po ba kayo? meron po, dalawa. Ilan taon mga bata? Isang 15 and 6. Alang-alang po doon sa 15 at saka 6 years old niyo pong anak, ma'am, baka pwede mag-ayos kayo, Ma'am Sheila. Ayoko na po eh. Ano nga pong dahilan? Para naman po maintindihan niya. Ayoko na po. Ma'am, magbigay ka ng dahilan kung bakit. Hindi, ang dami na po niya nagawang kasalanan sa akin. Ano po yung mga kasalanan niya? Ma'am. Marami ka rin Kaya po kasalanan. nung yung mga sexy scandal, mga sex scandal, tapos tinatawag niya ako palagi. Hindi ko kayo maintindihan, Miss Sheila. Ayoko na po. Yun yung scandal daw. Hindi naman naka-upload yun sa Rafi. Meron kang scandal? Hindi, sa aming mag-asawa lang yun. Pumayag naman siya eh. Sino Pero siya? hindi nag-upload yun. Hindi ko in-upload. So meron kayong video ni Sheila? Pero wala na yun. Inano ko na yan. Nasa DVD. Ang cameraman ako eh. So ginawa ko, tinunaw ko na. Hindi ba kumalat sa social media yon? Hindi sir. Miss Sheila, hindi naman para kumalat yung social media. Ewan ko ba't nagagalit sa akin yan. Sa mga tao
eh. Dami na po yung ginawa sa akin. Pinapatanggal nga po ako niya sa trabaho eh. Kahit yung sa Quezon City. Pero paano kayo patatanggal sa trabaho? Hindi naman po kumala sa social media. Wala man nakakaalam kung hindi kayo lang Hindi dalawa. po, sinisiraan niya po ako yung pagkatao ko. Bukod po dun. Sinisiraan. Sinisiraan niya po ako. Di Sir Rafi, nag-start yun noong December. Gabi-gabi na siya umuwi eh. Gabi-gabi siya. Ngayon, yung ako nag-aalaga ng 2 bata. Okay. Dinadivert niya eh. Hindi ako nagagalit. Kasi ako nga nag-aalaga ng bata. Gabi-gabi, ngayon yung may-ari ng bahay namin, napansin na siya. Kawili. Anong oras siya umuwi? 10, 12. Okay. Miss Sheila, bakit kayo palaging gabi na umuwi sa bahay? Nag-start lang naman po yan nung Tas lasing pa sa malapit Rapi. na Christmas party. Kaya nga po ma'am, pakipaliwanag naman po kung bakit sa kanya, para masatisfy naman siya, bakit kayo umuwi gabi-gabi, 10 o'clock, and lasing na lasing? Ano po, kasama ko po yung boss ko po noon. Tapos pag ano po... So kainuman mo yung boss mo, naglalasingan kayo ng boss mo? Meron pa pong iba akong pinupuntahan kasi nag-gym po ako noon ng that time. Kasi siyempre natatapos po kasi pagkatapos ng office, 7:30. Tapos natatapos na po ako mga 9. So every time na sisitayin ko siya, nagagalit siya sa akin. Pero alam niya po yun. Pero ma'am, sabi mo sinisiraan ka ni Wilfredo, pero the way I look at it, ikaw po ang nagsisira sa sariyong sarilis sa pamagitan ng pag-uwi ng alanganing oras at lasing at nakikita po ng mga kapitbahay. Hindi po ako umuwi ng lasing, hindi po ako umuwi. Sabi po ni yung landlord daw, nakikita. Hindi po totoo yun. Si Aling natin yung may-ari ng bahay namin. Si Aling natin po yung may-ari ng bahay, nakakapansin na. Hindi po totoo yun. So ma'am, gabi-gabi nyo kasama yung boss nyo at mga kaibigan, barkada? Hindi po. Tuwing Friday lang po yun. Minsan, alam niya po yun, nagte-text po muna ako bago ko, nagpapaalam po ako bago ko sumakat. Tapos nag-start na paranoid na po siya kung ano na po yung kiniisip niya. Ikaw po umiinom? Na may lalaki ako, ganito, umiinom ganyan. ako, pero that time hindi. Kasi sa Rafi, ako nag-aalaga ng parehong babae. Ako lagi naiiwan, siya lagi nasa labas. Ma'am, kasi hindi maganda, kayo po ay ilaw ng tahanan kung tawagin, gabi-gabi, kayo po nakikipag-inuman sa tropa. Hindi po ako gabi-gabi. O mas ka hindi gabi-gabi, pero madalas kayo nakikipag-inuman, samantalang yung lalaki sa bahay nag-aalaga sa bata. Hindi ba? That's very odd. Alam ko po yun. Kasi po, ako, umaga pa lang po, 4 a.m., nag-aasikaso na ako po. Mga bata, nag-aasikaso ko na sila. Bago ako malis, lahat po naka-ready na po yung pagkain nila, lahat po yun. Kaya, yung yung pag-uwi ko po yun, alam po niya yun. Okay. Alam niya po yun, sinasabi ko po sa kanya. Gusto mo siyang kausapin ng maayos para yayain siya magpagbalikan? Sa akin ko kasi sa Rapi, para sa mga bata eh. Okay. Sheila, para sa mga bata ron, pwede bang i-consider mo yung iyong maling desisyon na iiwanan mo na sila? Ayoko na po pagkatapos po ng lahat ng mga ginawa niya sa akin. Kung ano na po sinasabi niya, pati magulang ko po. Nasira na nga po yung buhay ko dahil sa kanya. Ma'am, halimbawa wag natin ilayo sa akin. Pero hindi naman ito ginagawa ng misis ko. Halimbawa, yung misis ko umuwi ng alas 10 ng gabi at lasing, manggagalaiti po ako, magsususpecha po ako. Hindi po ako umuwi ng lasing. Sige, maski hindi lasing, misis ko uwi na nakainom, alas 10 ng gabi, magsususpecha ako, maging mga kapitbahay at makamag-anak, mga barkada, magsususpecha. Di ho ba? Malinis naman po yung konsensya ko. Nandun na nga tayo. Ang siste, habang ikaw ay umiinom, si lalaki ay nasa bahay, nagbabantay sa mga bata, baliktad. Natural po kasi wala po siyang trabaho that time eh. 2 months po siya na walang trabaho. Anong gusto niyang gawin ko? Okay. 2 buwan po siya walang trabaho. Ako po yung nagtatrabaho. Alam na, lahat na lang. Wala ka bang trabaho noon? Break yung PBA, Sir Rafi. Pero bago ako nag-ano noon, kasi magastos siya eh. Hindi niya ma-stretch yung pera eh. So bago kami nag-break, nag-ipon ako. Saan ba siya nagtatrabaho? Aluminum glass na negosyo lang, hindi naman company. 500 a day yung gana niya. So, Sir Rafi, bubuhayin ba kami noon? 4 kami. And then yung 2 anak ko private. Okay. Bubuhayin ba kami Pero ng ngayon may trabaho na kayo sir, ano? Balik na kayo sa... Yes, PBA na uli kami. So, Miss Sheila, baka pwedeng, ako na pong gagawa ng paraan na para kayo magkabati at kung ano pong pwede namin maitulong, gagawin po namin upang alang-alang po sa 2 ninyong anak, especially doon sa 6 years old, give it another chance. Pwede ho ba? Babanta na nga po siya eh. Kung ano pong sinasabi niya sa akin, hindi na niya ako nire-respeto. Hindi na ho siya nagbabanta. Nagbabanta ka ba? Nagbabanta po siya. Kasi nagkapapalitan lang kami ng kasi
Wag mo naman yung sisi sa akin. Wag mo naman may pagkakamali rin ako. May pagkakamali ka rin. Wag naman puro Binabantayan nga ako. ako ilang beses na yan. Huwag mo ibigay lahat sa akin. Sinasabi pa niya, Inaamin ko, pero hindi lahat sa babayaran akin. kita, magkano ka? Ito, para lang sinetext niya ako kahit nandun ako Hindi sa yun, bahay, kasi sabi nagpapalitan niya, na tayo, magkano syempre. ka? Sandali lang, Tayo. Ma'am Sheila at saka Wilfredo, alam nyo yung problema nyo napakababaw kumpara sa mga iba pong na-handle namin na si lalaki ay nag-a-addict, si lalaki ay nangiinom, nambubugbog, hindi nagdadala ng pera, naglalustay ng pera, and yet, yung sa inyo, napakababaw ho. Kung tutuusin, at hindi kayo magbalikan, dahil po dun sa dalawang anak nyo, 6 years old, saka 16, hindi ko kayo kaya magsakripisyo? Yung mga iba nga, ma'am, napabati namin dahil naisip ni babae at ni lalaki na it's not worth it maghiwalay sila alang-alang sa mga bata. Pwede ho ba? Give it another chance. Ayoko na po talaga kasi ilang beses na yan ginagawa sa akin. Sinasaktan ka ba, ma'am? Physical, sinasaktan ka ba? Hindi po, masakit po yan kasi lahat po, yung sinusambat niya lahat ng mga ginagastos niya sa aming mag-iina. Okay. Ano susumbatan? Lahat Wala akong sinusumbat. Yung ATM ko nga si Rafi nasa kanya. Ano susumbat ko? Yung ATM daw nasa iyo, Ma'am Sheila? Po? Nasa iyo daw yung ATM niya? Wala po, matagal ko na pong binigay nung wala pang start ng PBA. Binigay ko na po. Hindi ko nga binigay, kinuha niya po. Kinuha ko sa nung wallet ko. naghiwalay na tayo. Natural, kukunin ko yun. Kinuha niya po yung sa wallet ko, hindi ko po binigay. Siya po kumuha mismo. Okay. Ma'am Sheila, konting tanong na lang. What would it take for you to change your mind? Alang-alang sa mga bata, ikaw ay makipagbalikan Wala sa na kanya. po, hindi na po ako, hindi mo pa mababago. Maawa ka naman sa mga bata. Ayaw ng broken family ng panganay mo. Kahit kailan. Wala na talaga, walang remedyo. Ayoko na po. Ayoko na Nilayo po. niya si Rafi yung mga bata sa akin eh. Hindi niya ako binigyan ng tsansa na... Yung 16 years old, Hindi nga po niya binigyan ng kahihiyan yung mga Sandali lang po, bata. Miss Sheila. Sir Wilfredo, yung 16 years old, pagpipiliin yon kung sino ang pupuntahan, gusto nung pupuntahan ng bata. Pwede, oo. Okay. Ngayon, yung 6 years old, matik sa nanay yun. Kasi may batas tayo below 7 years old sa nanay. Pero yung bata na yan, si Rafi, minsan niya sabihin niya, ayoko kay mama, bad ka mama. Well, pwede ho natin ipa-assess yan, evaluate sa MSWD. Pero as of now, base po sa sitwasyon na nakikita ko, nanay po talaga may karapatan doon 6 years old. Pero sa 16, pagpipiliin po. So, i-refer po namin kayo sa MSWD para gagawa po ng assessment at kakausapin yung bata. Isa pa, Sir Rafi. So, namin ng bata sa iyo, ikaw ang gusto, mapupunta Alam ko baka may third party eh. Meron ano yan eh. May talagang naramdaman Paano niyo ako. po nasabi may third party? Na may mga nagsabi sa amin po. Kasi yung pinapasukan yan kasi yan yung mga BI eh. Like yung isa pa, yung boss niya. Yung nga yung laging every Friday, umiinom sila. Lasing na lasing po yan. For how many times, even the New Year, umuwi yan, lasing na lasing, nagluto, and then tulog na. Kaming tatlo na lang yung nag-celebrate na New Year. So, sanay na sanay siya maglasing. Okay. Odette, pwede ba natin tawagan yung boss ni Sheila para pag-ayusin sila? Baka pwede mag-intervene itong boss? Kasi, Ma'am Sheila, Nadami niya po eh. Hindi na wala naman po siyang... kung kakausapin po namin yung boss ninyo para kayo po pag-ayusin, lahat po ginagawa namin dito para magkaayos po, alang-alang po sa inyong mga anak. Hindi Payag na ka? po maayos, sir, kasi yung mga anak ko hindi naman po nakapilido sa kanya. Nakapilido po sa akin. So, ano po magiging reaksyon ng boss ninyo kapag kinausap po namin siya? Ano pong sa palagay nyo? Wala naman po problema sa akin kasi wala naman po ako tinatago eh. So, okay lang sa'yo, kausapin namin yung boss mo. Opo, kayo po. Sige. So, gagawin po namin yan. Kakausapin namin yung boss mo para tingnan kung pwede pang mahilot. Ano po? Hindi na po mahihilot kahit anong mangyari, hindi na po ako papayag. May Wala na third po, party hindi na ka pwede kaya mangyari ayaw yun. mo. Meron kang bago. Mahiya ka naman. Puro babae yung anak mo. Hindi kita hinahabol. Ayoko lang maging yung mga bata. Hindi kita hinahabol dahil alam ko meron ka ng bago kaya ayaw mo. 15 years tayo magkasama. Lahat ng financial ko, lahat binigay ko sa inyo. Tapos ganyan ang gagawin mo sa akin. Pero alam mo, Sir Wilfredo, hindi natin pwedeng pilitin ng isang tao na talagang ayaw na sa inyo. At least, yun, sinubukan nyo. You tried your best. Yeah, I tried my Nakausapin siya, best. pero your best wasn't good enough. Sabi pa nga ng isang kanta. Wala na tayong magawa. Ang lang natin, panalangin, sana magbago pa rin isip niya one of these days. Lumamig-lamig siya. Sa ngayon, medyo mainit. Lagi na lang mainit to yan. Mag-iisang buwan na nga kaming ganito eh. Hindi na siya makausap ng Yan po kung talagang aanohin yan, yung mga sa school, yung Christian school. Okay. Doon siya galing eh. Sige. Miss Sheila, wala na talaga. Hello po.
Wala na po kasi ano po yung pinagbabantaan niya po ako, tapos sinusundan ako saan ako nakatira. Tapos paranoid na po siya eh. Kung saan ako sinusundan. Kung saan ako pumunta, sinusundan na po ako. Okay. Sa palagay niyo, ma'am, kapag yung bang pag-uwi niyo ng gabi at nakainom, hindi ba dahilan yun para pagdudahan kayo? Kahit naman po magduda, wala naman po ako. Hindi, kaya nga ma'am, balik rin natin sitwasyon. Halimbawa po, siya ang umuwi ng gabi at pag-uwi amoy alak at ang sinasabi kasama niya yung boss niyang babae, ano ho maging reaksyon ninyo? Wala po ako magiging reaction kasi sanay na po ako sa kanya. Madaling araw po siya. Nagbe-beer house nga po yan eh. Hindi naman po ako nagre-react eh. Uy! Nagbe-beer house ka pala pare. Walang katotohanan yan, sir. Na may babae po yan. Broken. Hindi ako broken home na ito. Huwag mo na akong naka-ere tayo. Sa PBA, pagkatapos ng game, kami lang minom. Hindi ako nagbe-beer house. Ikaw, yung Nahuli mga ginawa kita, mo, huwag ka na magsinungaling. At nagpaalam pa yan, sir. Pumunta ng Santa Cruz, Laguna. 2 gabi nawala. Tinatawagan kita. Ang sabi mo, ito, hindi ako nag-abol sa'yo. Lalabas ko na yung baho mo. Nung gabi na yon, 2 gabi, sabi mo, walang signal. Tinatawagan kita, nagre-ring. Hindi ko alam kung ano ginagawa niyo ron. Dahil yan, nahilig mag-post. Tinatanong ko yung anak ko, nag-post ba mama mo? Wala. So, hindi ko alam yung mga whereabouts kung sino yung mga kasama niya. And then, meron pang one time yan, Christmas party. Alam ang ginawa? Nagsayaw dun sa mga trabahador niya, kinuha ng 50 pesos, parang strip teaser. Ganon. Sige, maglabasan tayo ng ano. Tapos sasabihin mo ako masama. Sir Rapi, ganon. Yun ang nakakuha kong balita, galing dun sa manugang ng boss niya. Hiyang-hiya ako, Sir Rapi, parang nanlamig ako nun. Pero kinausap niyo dapat siya agad-agad. Right in and there para maayos yung problema. Sir Rapi yan, hindi niyo makakausap na malumanay. Hindi, pagkatapos ho sana, kinumpranta niyo, huwag niyo na hintayin na tumagal pa. Ganun ho dapat mag-ayos ng problema. Right then and there. And then, yun nga, may nagsabi siya na yung anak raw namin, dadali ng Quezon City, yun yung panibagong ano pa, tapos sila, kami doon na lang sa parang merong bodega eh. Kami, ibig sabihin, 2 sila. Okay. Ayoko sino yung kasama niya. Sir, ganito sa nakikita ko sa ngayon, wala, kahit na ubusin natin oras hanggang alas 4, hindi na talaga makumbisin natin si Miss Sheila. Ang sa atin ang hoping na siya yung magbabagong isip. So for now, I'll let you both go dahil wala itong patutunguhan. Ang nangyari, nagbabanatan na lang kayo, nagsasabi kayo ng baho niya, siya naman nagsasabi ng baho niyo. It's not healthy anymore for the kids especially. Okay? So, Miss Sheila? Apo. Sana po, one of these days, magbagong isip niyo alang-alang sa mga bata. Yun lang po. Hindi na po magbabago kasi meron pa nga po ginawa niya pating anak niya ako. Sige po. Miss Sheila, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, ha? Magandang hapon po, Ma'am Sheila. Sir Wilfredo, wala talaga tayong magawa. Okay lang, Sir Rapi. Ang inaano ko lang yung mga bata eh. Tinanggalan niya ako ng karapatan eh. Kaya nga, doon sa bata, yung sa 16 years old, papipiliin nga natin. Yung sa 6 years old, yun yung matik sa nanay. Alright. So sa tingin mo kaya, pipiliin ka nung 16 years old? No. Kasi ayoko rin naman mahati sila eh. Kasi atin niya yun eh. Okay lang sa akin yung nasa... At least, meron kang, binibigyan ka ng visitation rights? Wala. Pwede natin pakiusapan through MSWD. Okay? Gagawin natin yan, sir. Salamat sa pagpunta mo, Sir Wilfredo. Thank you, sir. Okay. Alam nyo kasi mga kapatid, sa away po ng mga matatanda, ang palaging casualty sa kanilang gulo ay yung mga bata na hindi naman nila kagustuhan at wala silang kakayahang na mabago yung sitwasyon ni tatay at nanay upang sila ay magkabati. Yung tatay, yung nanay, nag-aaway, kawawa si anak. Palagi yan. Na hindi naman nila kontrolado yung situation. Nang may control sa sitwasyon, ayun dala matatanda. Pero ang casualty mga bata, hindi nila kayang lumaban, hindi nila kayang sumagot, hindi nila kayang mga tuwiran. Wala eh. Kaya kayo matatanda, bago kayo gumawa ng anumang hakbang na mabibiyak yung pamilya, huwag yung palaging sarili nyo lang iniisip nyo. Selfish po ang tawag nyan. Dapat po isipin nyo rin mga anak nyo. Okay? Sige. Ito naman si Ma'am Maria. Ma'am,
Nanay Maria, magandang hapon. No. Ito na naman. Ganon din yung sitwasyon. Si Mr. baliktad naman. Si Mrs. gusto mo kausapin si Mr. Yes, so. Puro family matters kayo na. Si Abdul Rajak Sabdulya. Yes. Mr. Sabdulya, assalamualaikum. Magandang hapon. Nasa Tanggap City. Sir, kausapin niyo po si Ma'am Maria. Ma'am, mag-usap kayo. Hello. Rako sa mantukere. Kay kada lang mayo kuntigo, tan-off man ka di ka cellphone. Kabakano? Si Sambuanga. Sambuanga. Okay. Tuwing tinatawagan niyo siya, ano bang gusto niya? Tuwing tinatawagan niyo, yung sir, kinakancel niya yung call ko. Tapos, iba na yung niya, since nakaroon siya ng babae, iba na yung treatment niya sa amin. Okay, isi-shortcut ko po. Sir Sabdulya, pwede ho bang i-consider mo po yung kung ano ma'am nasa isip mo na magkabiyak family? Magbalikan kayo? Pwede ba? Ha? Sir? Naririnig ko po, sir. Naririnig ko, sir, po. Okay, ilan bang anak nyo? Ilan anak nyo? Narinig ko po yung sa salita. Okay, alang-alang po doon sa inyong 3 anak. Baka pwede, sir. Tatlo po, sir. Tatlo. Kaya nga po, magbati na lang po kayo ni Mrs. Hindi naman po kami naghiwalay, sir. Nag-misunderstanding lang kami. Ayun naman pala Okay na. Solve pala Hindi po kami naghiwalay, sir. Nag-misunderstanding lang kami sa mga... Sir, pakipatay po yung monitor niya para hindi ko tayo nagkakaroon ng delayed reaction dito. Ano po? Total, narinig naman po yung pag-uusap na sa telepono. So, ma'am, hindi pala kayong hiwalay pa? Hindi man kami hiwalay, pero yung nag-start na since nakaroon siya ng iba na siya sa amin. At saka, lahat ang mga sinasabi ko sa kanya, parang ako pang may kasalanan. Okay, so ang gusto niyo mangyari, iwan na niya yung kanyang girlfriend, yung kanyang kabit. Yun, at saka yung lahat ang mga, yung nag-loan siya, pero ma'am, sa babae. Pero ma'am, Muslim siya, so... pero nakasal kami sa Kwan, mayroon akong Okay nga, pero sa Islam, di ba, allowed siya magkasal kahit na ilan? Hanggat kaya niya? Ewan ko lang, sir. Ganun alam ko sa Islam. Nakasawa kami sa Kwan, sa church. Saan po? Sa Catholic Church? Sa Catholic Church. Okay. So, hindi considered yan. Hindi yan considered. Meron kaming papeles. Sir. Bagamat kayo po'y Muslim, pero malas mo lang, kayo po'y kinasal pala sa Catholic Church. So, iba po yung batas ng Catholic Church sa batas po ng Islam. Magkasalungat po yan. So, sir, magbalikan na lang kayo. Pwede? Sir, iwanan mo na muna yung girlfriend? Sir, hindi man kami nag-iwan sa asawa pa, sir. Hindi nga, pero nandyan ka sa babae. Nandyan ka every time. Yung last number na 451, right? Palagi tayo nag-aaway dyan. Sabi mo, tinapon mo na yun. Sa babae yan ang simpak. Bakit hanggang ngayon nag-exit pa yan, nagri-ring pa yan? Dahil yan ang ginagamit ninyo dalawa. Hindi naman yung binigay ko na yan sa mga ko, yung kasamahan ko. Ikaw ang sumasagot. Nagsagot ka. Nagsinungaling ka pa talaga. Yung una, nasagot ko pa, pero ikaw naman, pag aquí man honest do aquí. Porque muy ambustero Yes, very ambustero gayot. Ibig sabihin, napakasinungaling mo raw, sir? Porque usted ambustero, sir? Hindi naman, sir. Kaya lang, sinungaling lang po ako sa kanya dahil palagi kami, totoo yun, hindi ko sinasagot po. Cosa man militar? Military, yes. Cosa el rango? Sergeant. Sergeant. Philippine Army? Yes. Kaya pala, sir. Sir, kalimutan mo na muna yung mga chicks mo. Balik ka na kay Mrs. Okay, sir? Kever ka. Rak. Naman, sir. Wala naman problema yan. Yun naman pala. Okay, kailan ka uwi kay Mrs.? Kailan? Palagi naman kumuha every month siya umuwi ko. Hindi, no. Kami. Okay. So, kailan ulit ang balik nyo rin sa Maynila? Hindi. Pamukitan na po hotel yung mga December. Okay. Sige, ganito na po, Iris. Ma'am, hindi natin matatapos to. Kasi nagsasagutan kayo at hindi umamin itong isa. So, pwede na lang ho siguro i-patch up kayo. Subukan natin na pag-meet kayo and then sama niyo po yung mga bata. Baka yung mga bata po ang magiging tulay, susi, para naman kayo po'y mabuksan ng pinto na kayo po ay magkabati ulit. Maawa siya dun sa mga anak nyo. Pero yung anak ko, yung babae ilan ayaw na sa kanya, sir. Yung anak ko, yung babae, isa naman ang babae namin, na dahil sa ginawa niya, ayaw na talaga sa kanya, iwan ko. Ilan ba anak nyo? 3.
Yung Dalawa, isa, tapos na yung nagtrabaho dito sa Pasay, yung babae ko. Ayaw. Customs ang natapos. Tapos Ayaw. yung ayaw ang babae. Ayaw na niya kausap sa daddy niya. Okay. Dahil sa ginawa niya. Okay, so ma'am, pag-usapan nyo lang pala ito ng inyong family. Kung ano ba talaga ang sitwasyon na mangyayari sa inyong tahanan. Kung babalik pa ba si Mr. sa'yo o hindi na, base doon sa sinasabi ng anak mo. Dapat lahat ng taong involved dito, makuha nyo rin po yung kanilang hinaing at kanila pong kagustuhan. Tulad dito, ayaw na ng anak nyo. Ba't yung pipilitin? Kaya nga. Okay, nag-ano ko man sa anak ko, tapos sabi pa niya sa akin, ako daw ang ano. Sige. Sir Abdullah. Yes, sir. Yes, sir. Pagpunta nyo Sir, ulit sa sir, Maynila, po. ikukontakin po namin kayo para subukan po namin magkabati kayo. Ano po? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Pag, kasi sa amin, sir, hindi kami bigla-bigla magkalis pag wala authority sa Sige. mga opisyal namin, sir. Sige. Salamat po, Sergeant Abdullah, sir, ha? Salamat. Yes, sir. Salamat Muchas po, gracias. sir. Idol Okay. kita, sir. Okay. Ma'am Maria, muchas gracias, ha? Titsempo lang tayo na nandito siya. Pagbatiin ko kayo through your kids. Okay? Sige, ma'am. Salamat, ha? Salamat. Okay. News break muna tayo. Wanted. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At kailangan mo ba ng pampalakas at pampagising? Mag-Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lamang sa mga suking tindahan. Walang preservatives to, kaya sa Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lang. At ang bahagi rin pong ito ay nihatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified IPO. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Radyo 5 92.3 News FM Balita Aksyon, aksyon, aksyon News Update. Ang oras 3:29 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Panawagan ni Pangulong Duterte na ipagbawal na ang pagpapadala ng bagong mga domestic helpers sa Kuwait, sinuportahan ni Congressman John Bertis. Umaaksyon si Zoni Esguerra. Sabi ni OFW Party List Representative John Bertis, ang panawagan ng Pangulong Duterte na ipagbawal muna ang mga pagpapadala ng bagong domestic workers patungong Kuwait. Una nang naghain ng resolution ng kongresista, itong House Resolution 558, kung saan hinihikayat ang DOLE at DFA na ipahinto muna ang pagpapadala ng domestic workers sa Kuwait. Hindi daw kasi tumutugon ang bansang ito sa batas na RA 8042, na base dito sa nasabing batas, papayagan lamang daw ang deployment ng OFW sa mga bansang kayang protektahan ang mga karapatan ng Filipino migrant workers. Sa kabila daw ng may bana sa pagpapadala ng domestic workers sa bansang Kuwait, tumaas pa rin ito. Nasa 270,000 OFW na daw ngayon. Question ni Bertis na magbuo ng Joint Task Force ang DOLE at DFA at DOJ para mabantayan ang mga international flights
upang maiwasan na makalusot ang mga illegal recruiters na nagpapadala ng mga domestic workers. Kaya rin daw na mahanapan ng gobyerno ng alternatibong bansa na magpuprotekta naman sa mga manggagawa, lalo na ang mga kababayan. Una na kasing ipinag-utos ng Pangulo na total ban hinggil sa deployment ng domestic helpers sa Kuwait, makaraan ng 3 insidente ng suicide sa loob lamang ng 2 buwan. Umaaksyon, Sonia Reyes Esguera, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 3:31 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Cherry Baile, san man kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar-Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright. Kahapon po, mga kapatid, meron po isang nanay pumunta rito. Kinukundina niya yung kanyang anak. At may kinalaman po doon sa pera at property. At sabi ko nga, mukhang politika ang anggulo ng pinakaugat ng problema. Nakausap po natin yung anak. Willing naman na pumunta rito. Niyaya natin na para pag-usapin sila dahil yung anak daw magpapakita ng ebidensya na magpapatunay na siya ang tama at itong kanyang nanay ay hindi. Okay. Nasaan na yung ano? Yung anak? Papunta na po, Idol. Okay. Kaya ako sinalan dito si Carol. Yeah. Kahit na ilang pang hell energy drink ang inumin ko, hindi naman yung nanghihina ko, kundi yung lalamunan ko masakit na. Masakit na talagang lalamunan ko kanina pa, mahapdi. Okay. So,
Kaya si Carol, Yes, sir. ikaw ang from time to time mag-referee. Apo. Titingnan natin yung mga pag-uusap at paano natin mapag-ayos sila. Gandang hapon sa inyo, Nanay Lorenzana. Kahapon, sabi nyo, yung inyong anak ay salbahe, ninakaw yung pera nyo, kinuha at kayo ho'y hindi magkasundo ni anak. Kaya gusto mo sana magbati kayo. Pero iba yung sinasabi ng anak nyo. Gandang hapon sa iyo, Mr. Jonathan. Salamat po sa pagpunta. Yes, Idol. Good afternoon. Gaya po nung sinabi ko po nung Tuesday, sa akin naman po, family is family. Kasama ko mga tiyahin ko na kapatid niya. Ito mga tiyahin niyo po ito? Oo. Okay, pakita natin mga tiyahin. So, kapatid ho ito ni Mami nyo. Okay, ano sila? Magtitistigo in your favor? As much as possible, I don't want to blow this up I just So tatlo sila, puro mga kapatid to? Kapatid po. Yan po. Sila po yung speaking saksi sa buhay ho namin Okay. Nanay Lorenzana, nagsama-sama yung tatlo mong sister. Ilan? Marami. Okay. Lahat po kami magkakapatid. Sampu kami magkakapatid, patay ang isa. Pero kahit patay na yun, kasama din namin siya noon pa. Ba't po kayo sumama ngayon? Dahil Anong pangalan niyo po, ma'am? Leticia Zamora. Leticia Zamora. Okay. So bakit po kayo sumama ngayon? At yung dalawang niyo pang kapatid? Dahil kailangan ang katotohanan ng lumabas. Dahil hindi ganun ang pamangkin ko. Alam namin siya simula pagkabata. Hindi namin... Ayaw namin na masira ang kinabukasan niya na hindi naman totoo. Kilala siya ng buong, nagtrabaho siya, wala siyang record. Wala siyang Pero ang kapatid namin, mula pa, naging problema yan sa kahit saang lugar siya mapunta. Ano pong problema, halimbawa, siyang masiraan, pero kailangan lumabas ang katotohanan, ang tama. Okay. Sige, upo yung isa dito. Carol, dito ka upo. At, hindi ako naninira. Basta ako ang katotohanan ang dapat lumabas. Okay, ano po yung problema? Ano po yung problema ng sister ninyo? Kung kayo po wala ko kaming pakialam sa problema nila. Pamilya nila yan. So ano po yung problema? Kung maari ayaw namin yan. Hindi kami naglalabas ng problema sa pamilya. Pero ang ibig sabihin, kaya po kayo pumunta rito dahil gusto niyo i-vouch itong inyong pamangkin na siya'y matinong tao. Taliwas doon sa sinasabi ng kanyang nanay. Yung isa pa, kayo naman po. Anong pangalan niyo po, Nay? Lilian po. Ano po? Lilian. Opo. Gusto niyo pong kausapin yung sister niyo? Sir, excuse me po. Ito yung mga taong pwede wait lang. Sir, pwede magsalita. Sige po. Tita, kilala niyo ako, di ba? Tita, wait lang po. Di ba kilala niyo ako, di ba? Ang lola ko, matriarch ng family, di ba? So, kung sino magsumbong, pumupunta sa lola ko. For example, dati si Tito Tony, ang asawa niya, lagi pumupunta sa bahay. Ngayon, hindi ako involved dito alam niyo po yun, di ba, tita? Kilala niyo ako, apo ako. Ang problema po, si Tita Lori, lumapit sa bahay, pumunta sa bahay. Na si Jonathan daw, lagi siyang pinalalayas, lagi siyang hinaharas. Emotionally and... Pwede kong sagutin. Hindi. Ano ko lang kasi... Kasi ganito. So ang gusto lang ni... Teka, ang gusto lang... kasi ganito Wait lang. Kasi ang gusto ko kasi sabihin... Hindi pa ako nabibigyan ng chance. So ang gusto... Kawawa din... Kasi kilala na lola ko, ma'am kahit po isa sa inyo, pumunta sa amin, di ba, in-entertain. So ngayon, si tita, 13 days na nasa amin. Kasi nga, pinadlock ni Jonathan yung yung bahay. Oo. So, hindi ako, I'm not against you, pare, kasi so, ang nirereklamo ko na mami mo, lapastangan ka. Alam mo yung naging dahilan. So, ang gusto lang, pumunta lang dito. Wait lang, politika. Ang gusto lang, hindi politika. Pumunta po siya sa mga Olivares. Pinatawag po siya. Walang politika. May alam niyo po, may mami na may kasong plunder, graft, akong final kay Edwin Olivares ng mayor ng Parañaque. Sir Jonathan, makabat-in lang
Kasi Walang politika sa atin dito, hindi natin pwedeng pag-usapan. walang politika rito, Ang pinaka-problema, yung pag-ugali daw ninyo sa ina mo. Nay, ito po gawin natin. Ayusin natin to. Isang pamilya lang naman po kayo. Sir, Ayusin lang, nanay niyo po ito, kahit ano po ang problema kay mami, nanay niyo pa rin, kayo po yung anak. So, itong tatanungin ko, are you willing, sir, na mag-ayos po kayo ng nanay niyo? Yes. Bakit hindi? Okay, good. Pero may kondisyon. May kondisyon. Ang sinasabi ko lang naman, alam mo, naging responsable akong anak. Hindi lang sa kanya, hindi lang sa pamilya naming 4, 3. Naging anak din ako sa pamilya ng Zamora. Alam nila kung ano sinakripisyo ko para sa pamilya. Pinalayas ka nga niyan. Ang hindi ko lang matanggap. Ang hindi ko lang matanggap na yung na-involve ang politika sa pamilya. Alam niyo po, imbis na maging proud po sa akin ng nanay ko na nakipaglaban ako sa Liberal Party sa Parañaque. Sila po nagpahirap sa Parañaque ang mga Olivares, tapos ngayon magduduterte sila. Makapal po ang mukha nila. Kaya po ako nag-file ng kaso dahil na-insulto po kami. Nakipaglabang kami para kay Duterte. Ngayon babastusin ng mga Olivares ang pangalan namin. Okay, ilalayo po natin si Olivares dito, sir. Layo tayo sa politika, pare. Naging ugat. Pumunta po siya doon. Pero sir, wag natin bagitin. Kanulo po ako. Sir, wag natin bagitin si Olivares kasi wala ko siya rito. Hindi niya kaya depensa yung kanyang sarili. But anyway, ganito na lang po. Pwede kayo mag-ayos, Nay? Hindi. Sir Rafi, ito lang po ang gusto lang po ni mangyari ni Tita. Kasi hindi nakakauwi sa pamahay niya, nandun sa bahay namin eh. Buksan yung pinto. So, ang gusto lang ni Tita, pare, yung pong harassment. Hindi, ilang walang kwento niya. harassment, kauwi ko lang galing Nueva Ecija. Lagi mo siyang tinatakot, mami mo eh. Okay, ganito na lang po, sir. Sir Jonathan. So, si mother mo, sir. Mag-ayos na lang kayo, pare, ng mami mo. Para wala ng gulo. Sir Jonathan, pwedeng umuwi ang nanay sa bahay. Makakauwi naman, sir. Okay, yun naman pala. Okay, stop po muna. Stop lang po, sir. Ang problema kasi, lapit siya ng lapit sa City Hall. Sir, tama na. Hindi natin kailangan i-involve ang munisipyo. Tol, wag natin ano yung ang sasakyan namin, hindi pinapagamit sa akin. Hinto. Sinusundo pa po na sasakyan ng munisipyo. Hindi. Pwede. Wala akong ginagamit sa munisipyo. Pare, nanay. Respeto naman, Nay. Wait lang. Ganito. Gusto nyo, Nay, umuwi sa bahay nyo. Lagi nga pinapagayas ako. Nay, ang tanong ko lang, sagutin nyo. Gusto nyo na makauwi? Siyempre naman, kung gusto ko umuwi, pamamahay ko yun eh. Stop, okay. Nagbabanta siya lagi. Okay, Nay. Ito. Nay, tatapusin na natin. Nay ka. Siya ang lumayas, hindi ako lumayas. Nako. Sinungaling ka. Kayo nga nagpalayas sa kanya, di ba? Okay, ganito po ang gagawin. Pinalayas niya. Nuka-nuka ho yan eh. Other people, but God knows. Okay, Nay, makinig ako mo naman po muna. Ano? Okay, tatapusin ako. Nay, tama na. Ang gagawin natin, uuwi si nanay sa bahay tapos. Yung pangaras, pagbabanta, kung totoo o hindi, tapusin na natin, i-stop na. Yun lang. Tahimik ka na, Nay. Umuwi ka na sa bahay mo, tapos. Okay. Kasama mo mga taong munisipyo. Sir, tama na. Ang hirap sa'yo, nag-iisip ka ng masama. Pare, nanay mo naman to eh. Makauwi lang si nanay. Tapusin na natin pwede. Kung may mga iba kayong problema, wag pa patigil mo nga. Pabayaan mo. Wala akong politika rito. Wala akong gumagamit sa akin. Wala kamag-anak natin yun. Hindi. Kansipin mo ako, nasa ng delikadesa, nag-file ako ng kasong plunder. Sir, ganito, tatapusin na natin to. Nay. Excuse me, tawagan nyo to. Para malaman yung katotohanan. Okay, ganito ha. Nay. Tawagan nyo yan, tao na yan, mga yan. Tekas na to. Tawagan nyo. Nay, makinig ka. Makakauwi na ho kayo ng bahay. Tapos, nanay siya. Kung ikaw ay mabuting ina, ilang beses mong pinaranggay ang anak mo. Oy, ginagawa, sinasaktan ako. Hindi mo totoo yun, alam mo. Ayan, wala ka. Ginamit mo. Hindi. Nagpagamit ka sa Olivares. Oy, sa lahat. Lahat. Nagpagamit ka kay Mayor Edwin Olivares. Nakikitama kayo sa anak ko dahil pinapasal kayo kung saan-saan. Ang topic lang ho, makauwi si nanay. Pinalayas nyo rin. Pinalayas nyo rin yan. Kaya kung sa bahay. Pinalayas din niya. Bakit ang isang anak ko? Pinalayas din eh. Tama na. Pwede ba makinig? Kasi live po tayo nasa programa. Konting respeto naman kay Idol. Pwede?
Okay lang Okay? po. Mr. Jonathan, stop mo na yung pagbabatiin mo ng politiko kung sino man ang mga taong yan. Hindi yun ang ating punto. Kung yun naman pinag-ugatan, ang punto lang ni nanay, stop na yung pagbabanta mo. Pangalawa, gusto niya umuwi ng bahay niya. Tapos, so ngayon, solved na, uuwi ka, tumigil ka na. Kung may mga kanya-kanya kayong galit sa isa't isa, magdemanda kayo, itaas niyo sa korte, labas na kami dyan. Okay? O, tapos na. Tapos? Okay na. So, pwede na siya umuwi, si nanay? Hindi naman, Nauwi naman yan anytime na. Nagawantaan niya nga ako eh. Andyan, alam niyo, gumagawa lang talaga. Ito, sir. Nay, sasamahan po namin kayo. Para sabi mo sasamahan natin. Yes. Okay, Sasamahan natin tapos si nanay. labas po kami sa away ng pamilya, madam. Okay? Ma'am, sasamahan po namin kayo, pasasamahan po kayo ni Idol sa reporter po natin para siguradong makauwi kayo ha sa bahay. Samahan mo na rin ang lola mo, okay? Okay. Hindi, mga kaway. Pauwi na ngayon. Di ba okay yun, Jonathan? Okay na. Okay. Okay, tapos na. Okay. Okay na, Ayun stop na. Okay na. Ako, pinapantaan mo ako lagi. Okay na. Tapos na po. Okay. Ginagamit mo. Sige, pasalitan yung isa. Kanina pa gusto mo salita yung sa gitna. Tama, I suggest we finish this all. Hindi, tama na. Mga... luka-luka nga eh. Hindi, ganito kasi. Nakasakita sa Idol. namin. Yes, sir. Nagpapasalamat din kami sa opportunity. Sinasabi ng mga tao. Tama yung sinabi nyo, the family ang magsusolve neto. Tama, sir. Ang isa lang ang hinihiling ko, sana wag, kung nakikinig man yung dapat makinig, wag na involve ang politika sa pamilya. Yun Good. lang po. Well said. So I wala agree. pong gatong, wala nang, kasi wala nang gatong, wala nang udyok. We will solve this as a family. Very good. We will solve this as a family. Very And good. it can be solved. Thank you very much. Puntahan nyo lang ho ang mga lugar na involved siya at makikita nyo kung ano ang reaction ng lahat ng mga tao. Tama na po. Lang. Tama na, tapos na. Yun lang ang request ni nanay. Yung iba pa hunin yung problema. Yung problema ng pamilya, let's solve this as a family. Basta walang politika. Thank you, sir. Nakikiusap ako dun sa Thank you, nag-uudyok. Jonathan. Wala nang politika. Wala nag-uudyok. Salamat, Jonathan. Salamat. Barangay na nga ang anak niya. Lumapit ka pa dito para sirain ang anak. Hindi ko sinisira. Siya nagtutulak sa akin. Ano ginawa mo na? Siya nagtulak sa akin. Okay, sige, ganito na. Cheska, si nanay sasamahan ng reporter para makauwi siya. Okay, and then si Sir Jonathan, may isang salita naman to, papayagan niyo po siya makauwi at wala na munang kutsaan. Idol. Okay, thank you. Alam, may matay na itong isa. Dali nga sa For clinic. the family, we will solve this as a family. Okay, good. Si tita, Mali naman yung sinasabi mo, sir. Hindi, yun ang sabi Hindi niya, kita pare. kilala, alam ko mag-anak kita. Oo. Pero mali po yung Hindi, kaya insinuation ninyo. yun ang sinusumbong sa akin, tita mo, pare. Alam mo, you are not part of the family, I suppose. Kami mo, we solve Okay, this as a family. sige. Okay na. Okay na, sir, ha? Sasamahan. Nay, sasamahan namin kayo. Yes, sir. Yes, sir. Salamat, sir, sa pagpunta. Mabuhay kayo, sir. Thank you, sir. Thank you. Nay, salamat, Nay, sa pagpunta. Sige. Sige. Opo. Sige. Makakauwi po kayo? Sige po. Pauwiin po namin kayo. Sige. Cheska, pasamahan mo ito si nanay sa isang... Opo. Pasamahan mo sa isang reporter natin para masiguro na makapasok siya dun sa bahay, sisirain yung lock, kung meron man lock, and then si anak, hindi na mga haras. Wala na silang away. Pag-usapin siguro magkakapatid dun sa barangay. Hayaan mo si chairman sumakit ang ulo naman. Hindi. Tingnan natin kung kaya ni chairman to. Okay. Sige. Good. Okay. Salamat, Carol, ha. Kasi sakit ng lalamunan ko, eh. Okay na, Carol. Okay na. Salamat, ha. Sige. Okay na ito. Kasi ito, hindi masyado ako magsasalita. Konti lang. Okay na. Sige. Kaya ako po sinama si Carol dito kanina para mag-referee dahil alam ko ang mangyayari, magkakagulo at magtataasan ng boses. Malakas ang boses ni Carol. Ako nawawala na ng boses. May panlaban. O, di ba? Okay. Marami sila ngayon dito. 2, 4, 6, 8, 10. Ano po may paglilingkod namin sa inyo, Sir Jeffrey? Yes, sir. Ng pamasahe pa uwi, Patagig, sir. Oo. Pero natulungan na kayo doon sa inyong problema ng ayos. Opo, ma'am. Opo, sir. Okay na. So, kailan niyo pamasahe? Pamasahe lang pala. So, itong pinakamadali. So, nakapikit. Salamat naman at binigyan niyo ako ng napakadaling problema, Odette. Magkano bang pamasahe niyo? Hindi, sir, bawat isa po doon, 26 pesos lang naman po. 26? Opo.
Eh kung bibigyan ko kayo ng 200 pesos para meron kayong pamasahe, meron pa kayong pang merienda. Okay na? 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, o bigyan kayo ng 2,000. So, napakabilis lang itong problema nyo. Salamat naman. Oh, ito, 2,000. Bahala ka maghati-hati. Okay na yan? Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Problema nyo. Hindi ako na-stress. Sige. Mabuhay kayo. Sige po. God bless. Ingat Salamat kayo. po, Idol. Sige. Okay. Hindi masyado sumakit lalamunan ko. Kanina, ano? Okay. Nilalamig na tuloy ako. Ano to? Para tayong tatrangkasuhin dito? Good. Ano pang susunod? Huwag na kayo magsalang ng away-away, ha? Yung lalamunan ko talaga, masakit na. Masakit. Gas-gas. Wala. Okay. Wala na. Ano ito? Away na naman. Ayoko na muna mga family matters, ano? Kasi mahirap pakiusapan yan. Ano ito? Oh. Mas maganda pa kayo sa hapon, Nanay Estrella Pedrahita. Ayon. Nanay, kasama niyang kanyang anak? Okay. Nay, ano may paglilingkod po namin sa inyo? Yung ano lang po, yung problema lang po sa kalusugan. Kasi po yung kapitbahay ko, nag-ano siya ng yung bag na uwi niya sa bahay. Ngayon po, nag-ano siya ng rugby. Ay hindi ko po yung amoy. Nung November 25 po, nag-ano na talaga ako. Nag-critical na yung pakiramdam ko, kaya bumaba ako. Sabi ko, ano ba, Jeff, hindi ka ba pwedeng bumaba? Bakit siya merong rugby sa bahay niya? Para saan? Yung bag po, ginagawa niya, dinadala niya sa bahay. Doon niya ginagawa yung mga bag at gumagamit siya ng rugby. Malakas nga yung amoy niyang rugby. Opo. In fact, nakakahay yan eh. Opo. Yan ginagamit ng mga rugby boys para mahay sila. Tapos may anak pa, may apo pa kung may sakit sa puso. Tapos may 2 taon na kung may apo. Kaya sabi ko dito sa mga anak, ay mga apo kong sabi ko, umalis muna kayo. Napakadali po yung problema ninyo. Opo. Maayos ko po yan. Opo. Nakapikit. Maayos natin yan. Salamat Kausapin natin po. si Jeffrey Maca, yung kapitbahay ni Nanay Estrella, para mapatigil na yung paggagawa niya ng bag na may gumagamit siya ng rugby. Dapat, kung gusto niyang gumawa ng bag sa malayo sa kabesnan na walang napipirwisyo. Jeffrey, magandang hapon sa'yo. Jeffrey. Jeffrey. Apo. Magandang hapon. Jeffrey, si Rafi Tulfo sa Radyo 5. Sir, andito po si kapitbahay niyo, senior citizen, si Lola Estrella. Apo. Pwede ho ba, sir, itigil niyo na muna yung paggagawa ng bag sa inyong bahay at malakas po yung amoy ng rugby at nakakahilo po. Nagkakasakit yung mga kapitbahay niyo? Depende po kasi paggawan po ako eh. Bakit hindi niyo po gagawin sa ibang lugar? Bakit gumawa ko kayo ng mga pamamaraan na yung amoy po, kayo lang makakasinghot, na hindi ho, kung gusto niyo talaga maggawa ng bag dyan at gumamit ng rugby, maglagay ho kayo ng mga sistema na para yung baho hindi lumabas. Kayo lang po nakakaamoy at kapag kayo po inahay, natumba kayo, okay lang. Sir, hindi ako nagbibiro kasi sir, bukas na bukas, papupuntahan ko kayo dyan mula sa taga BPLO, pasasara kayo. Baka patimbahin mo makakandado, hindi ka na makakapasok. Nagets mo? Tapat naman bahay namin sir eh. Ano po? Tapat naman bahay namin yun sa gumagawa. Kaya nga sir, kapag hindi mo itinigil yan yung paggagamit ng rugby na napipiros yung mga kapitbahay, wala ka naman business permit, I'm sure, pupunta dyan yung BPLO, ikakandado yung bahay mo, so hindi ka na makakapasok sa bahay mo, mamili ka. Ewan ko lang, kung masabi. Hindi mo masabi? Ikaw ba'y namimiloso po? Ikaw ay nagkikengkoy-kengkoyan? Akala mo nagbibiro ako sa'yo, sir? Ha? Wala ka atang bilib sa atin, ha? Kaya kitang papuntahan dyan ng taga-BPLO, sir. May kasama pang pulis. Unang-una, may lisensya ka ba, sir, sa pagbili ng rugby? Kasi dapat may lisensya na yan. Regulated yung rugby. Saan ka nakakuha ng lisensya para makapagbili ng rugby? Wala pong problema na ikaw po'y maghanap buhay. Pero ilagay mo sa tama. Meaning, dapat hindi napipirush yung mga kapitbahay. Okay, sir? Sige po, sir. Bukas na bukas, sir, pupunta kami dyan. Kapag amoy rugby pa rin, ipasasara ka namin. Hindi po ako nagbibiro. Darating po yung mga taga BPLO dyan. May kasama pang pulis para kapag ikaw ay pumalag, ibabatukan ka na lang. Okay, sir? Hindi ako nagbibiro, sir. Hindi ako nagbibiro. Okay, sir? Oo.
Okay. Sandali, makinig ka. Cesar De Luyas, Barangay Secretary. Magandang hapon po, Cesar De Luyas, sir. Sir, siguraduhin niyo po na ito pong si Jeffrey Maca, ihinto na po sa kanyang paggagawa ng bag at nag-aamoy rugby sa nahawaan yung mga kapitbahay sa baho. Dahil kapag hindi, kayo ho, kasama yung BPLO at mga pulis, pasasarap po natin yung bahay niya, okay? Sir? Ganito yun, sir. Ang complainant po, papuntahin mo po dito sa amin, sa Barangay Pupil, para gumawa po ng complaint. Pupuntahan po namin yung sinasabi niyo si Mr. Maca at i-verify namin kung totoo nga yung sinasabi. Sir, totoo ang sinasabi, may video eh. O nga, sir. So, wala naman ho ng barangay, kahit ho permit, hindi namin alam kung meron nga. Kaya nga, sir ngayon, kung gusto niyo maghanap buhay, una, hingihan mo siya ng permit. Pangalawa, meron ba siyang permit para sa pagbili ng rugby? Kasi regulated, na bagay. Opo. Pangatlo, sir, kung gusto niya talagang maghanap buhay, dapat maglagay siya ng mga harang na siya lang makakaamoy at hindi maamoy ng kapitbahay. Okay, sir? Sir, yes, sir. Okay, Jeffrey, hinto mo muna yung paggagawa niyan hanggat hindi ka na inspeksyon, okay? Mamaya sa pag-uwi sa bahay, gagawin. Ano, Jeffrey, sir? Buhay ko, O, kita mo? Siguro sa sobrang singhot mo sa rugby, ikaw addict na rin. Mga pananalita mo, pang-addict. Na sobrang ka sa singhot ng rugby. Okay? Sige na. Lumayas ka na muna, iho. Layas na. Sumasakit na lalamunan ko. Kala ko, madali to. Medyo pasaway. Nanay Estrella. Didiretso tayo sa BPLO Parañaque. Opo. Saka sa pulis, saka sa barangay. Opo. Pag nandoon pa rin yung mga amoy, inspeksyonin, isasara pati bahay niya. Hindi Kakandaduhan po, niya. yung doon lang, yung tindahan lang sa nanay niya, yun lang po sa lamisa. Kaya nga, na kung saan po siya gumagawa ng rugby, isasara po yun, ititigil yun. Opo. Kapag siya'y pumalag-palag pa, pwede siyang arestuhin. Opo. Kasi may permit ba yung kanyang pagbili ng rugby? At meron ba siyang permit sa BPLO para magtayo ng bag manufacturing? So maraming dahilan na pwede siyang masara. Po, sir. Kasi araw-araw ako sirang papadoktor, mayaman niya. Sige, ma'am. Na naman. Jessica, pasamahan mo ito si nanay. Bukas din, pulis, barangay, saka BPLO. Okay? Salamat po, sir. Magandang hapon po. Thank you. Okay. Sige. Susunod na po, si Nanay Christy Fermin. Ako po, si Rafi Tulfo. Mabuhay tayo mga Pilipino.